Ngayong araw, magdadala ako sa inyong lahat ng isang obra maestra ng romantik na hinango mula sa isang sikat na nobela, na ang pangunahing lalaki ay isang mabait na lalaki, ngunit kailangang magtiis sa buhay na walang. Isang araw bigla siyang nakilala ang isang babaeng estudyante na ang pangunahing lalaki na si Choi Dae-hyun ay isang taong may puso, na mabait at laging handang tumulong sa iba kahit na minsan ay siya pa ang nalalagay. Isang araw napansin niya ang isang pusang ligaw sa ilalim ng kanal. Kahit na mabaho at marumi ang tubig, sinikap niya pa ring iligtas ang pusa, na naging dahilan upang madumihan ang kanyang kasintahan na si Jung Eun ay hindi na nakayanan ang kanyang ugali ng kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay at ibinalik ang laruan na ibinigay niya. Ang pangunahing babae na si Jung Saet-byul ay may pambihirang kakayahan sa paggalaw at lakas na kayang harapin ang 4 na tao ng sabay-sabay. Mahal niya ang mga bulaklak at pangarap niyang maging isang flower designer. Paminsan-minsan naninigarilyo rin siya kasama, parang itinakda ng tadhana na nagkita sila ni Dae-hyun ng 2 beses sa isang araw. Una ay nang magkabanggaan sila, nang nagmamadali siyang pumunta sa date pagkatapos ang pangalawa ay nang makita siyang galit sa laruan matapos siyang hiwalayan ng kasintahan. Itinulak ng mga kaibigan si Saet-byul sa harap ni Dae-hyun upang ipabili siya ng sigarilyo. Sa halip ay binilihan niya sila ng candy na pangtigil sigarilyo at pinayuhan na huwag manigarilyo sa edad at gamitin ang oras sa mas makabuluhang bagay. Matapos marinig ang mga tapat na salita ni Dae-hyun, biglang tumalon si Saet-byul. Gumawa ng perpektong kurba sa hangin bago bumagsak at halikan si Dae-hyun. Sinabi niyang siya ang unang humikayat sa kanya na tumigil sa panig. Ganap na nagulat si Dae-hyun sa ginawa ng di kilalang babae. Natayo lang siya roon na parang isang maliit na pusa. 3 taon pagkatapos nito, ang convenience store ng pamilya ni Dae-hyun ay naging sikat sa mga babaeng dahil sa kanyang kagwapuhan. Kahit na nagpo-post pa siya kasama ang mga customer para i-promote ang tindahan. Karaniwang ang tindahan ay pinamamahalaan ng kanyang mga ngunit biglang nasaktan ang tiyan ng kanyang ama, kaya hindi ito Kailangan ni Dae-hyun ng part-time na empleyado upang pansamantalang pumalit. Sinimulan ni Dae-hyun ang shift mula 7:30 ng umaga upang palitan ang kanyang ina hanggang 4:30 ng hapon. Tapos ang klase ng mga palagi niyang inaayos ang buhok upang maging gwapo sa pagtanggap sa mga babaeng customer. Ngunit hindi niya inasahan na ang shift ay tatagal ang 20. Kinabukasan dinalhan siya ng damit ng kanyang ina at naghanap ng dahilan upang ipagpatuloy niya ang kahit na gustuhin niyang kumuha ng part-time. Ang kita ng tindahan ay sapat lamang para sa pang-araw-araw. Kailangang magtiyaga si Dae-hyun kahit pagod na pagod na. Kahit na kailangan pa niyang magpa-picture kasama ang mga customer na may panda. Si Saet-byul ay may nakababatang kapatid na babae na si Dance na nasa high school at madalas napapahama. Si Dance ay may pangarap na maging idol. Nang pumunta siya sa tindahan upang mag-apply ng part-time job, napansin na si Dae-hyun ang lalaking nakilala niya 3 taon na ang nakaraan at naalala rin siya ni Dae-hyun na siya ang babaeng naninigarilyo noon, kaya sinubukan niyang tanggihan. Nakita ni Saet-byul na pagod na si Dae-hyun kaya binigyan niya ito ng herbal tea para mabawasan ang pagod. Matapos uminom ng tsaa, nakatulog si Dae-hyun sa mesa. Nang magising siya, puno na ng customer ang tindahan at pinamahalaan na ni Saet-byul ang lahat. Gayunpaman sinabi niya pa rin na magpapatuloy ang interview kinabukas. Kunwari umiyak si Saet-byul upang makuha ang atensyon ng mga customer, kaya napilitan si Dae-hyun na tanggapin siya. Kinabukasan, matapos punan ang impormasyon ng empleyado opisyal nang nagsimula si Saet-byul. Hindi mapakali si Dae-hyun kaya lihim niyang sinundan ang bawat galaw niya dahil natatakot siyang magnakaw ito. Matapos ang shift ni Saet-byul, napansin niya na kulang ng 10 pera sa cash box. Nakita niya nilagay ni Saet-byul ang pera sa bulsa ng pantalon ng pinaghinalaan niya ito at sinuri ang security camera, ngunit hindi malinaw ang ginawa niya. Tinawagan niya ngunit patay ang telepono nito. Nagmadali siyang maghanap sa internet tungkol sa mga pagnanakaw sa convenience store at nakakita tungkol sa isang 22 taong gulang na babae na gumamit ng peking address. Hinanap ni Dae-hyun ang address ni Saet-byul sa numero 1.005, ngunit dahil sa pagkakamali, napadpad siya sa hindi tamang lugar at napaghinalaan ng pulis. Matapos ipaliwanag ng malinaw, mabilis siyang bumalik sa tindahan at nakita na nagsimula ng magtrabaho si Saet. Maayos na nakaayos ang mga istante at buo pa rin ang pera sa cash register. Kahit hindi nahuli sa akto si Saet-byul na nagnakaw, hindi pa rin lubos ang tiwala ni Dae-hyun. Naisip niya na baka dahil sa biglaang pagdating niya, kaya nasira ang plano nitong kumuha ng isang babaeng pulis ang dumaan sa tindahan at nagtanong tungkol sa isang part-time na empleyadong narinig ito ni Saet-byul at ipinaliwanag na ang address niya ay 1.006. Ngunit nang isulat niya ang numero 6 ay hindi malinaw, kaya kamukha ng numero 5. Galit na umalis si Saet-byul. Lumalabas na ang nawalang pera ay kinuha ng ina ni Dae-hyun dahil kailangan niya ito agad at nakalimutan niyang sabihin. Hindi gustong makialam ni Saet-byul sa usaping pampamilya, kaya hindi niya sinabi. Nagmadaling humingi ng tawad si Dae-hyun, ngunit dismayado nang umalis si Saet-byul at binalaan siyang huwag sundan. Kinakausap ni Saet-byul ang kapatid na babae at pinayuhan na huwag makisalamuha sa masasamang dahil kapag nakuha mo ang masamang label, kahit ano pang gawin mo ay paghihinalaan ka. At silang dalawang magkapatid lamang ang magdurusa sa bunga nito. Matapos malampasan ang kalungkutan, nagpatuloy si Saet-byul sa pagtatrabaho part-time at sa convenience store. Malamig ang pakikitungo niya sa mga pagpapakita ng malasakit ni Dae-hyun, ngunit sa huli hindi niya napigilan ang pagtawa sa mga cute na kilos nito at nagkaayos sila. Sa araw na iyon, habang hinintay ni Dae-hyun si Saet-byul para magpalit ng shift, si Jung Eun ay hinintay siya sa hotel. Sa gabing iyon, sabik na sabik siyang pumunta agad. Narinig ni Saet-byul na may kasintahan si Dae-hyun, kaya sinabi niyang kapag magkasama sila araw-araw, mahihibilihan siya ni Dae-hyun at iiwan ang kasintahan. Kasabay ng pagpapakiusap na iparating ang kanyang paghingi ng tawad. Nang makarating si Dae-hyun sa hotel, nalaman niyang gusto lang siyang yayain ni Jung Eun na mag-ehersisyo. Upang sirain ang date ni Dae-hyun, sunod-sunod na nagpadala ng mensahe si Saet-byul at maging larawan niya habang nagtatrabaho habang nagbibisikleta si Dae-hyun sa Giphy, nakita niya ang selfie ni Saet-byul at napangiti. Sa sandaling iyon, tumawag ang matalik niyang kaibigan at si Saet-byul ay kasama ang mga kaibigan sa convenience store na gumagawa ng ingay na nakakaistorbo sa kanyang isang online comic artist na 19 panandang. Narinig ito kaya nagmadali siyang bumalik sa tindahan. Sa pag-aakalang ang grupo ng mga babae ay magpapakain, umalilis si Saet-byul at nang makita si Dae-hyun, tumayo siya na namumula ang mukha at may ngiti ng tagumpay. Lasing na sumandal siya sa balikat nito at nakatulog. Hinikayat ng mga kaibigan niya si Dae-hyun na sumali sa kanila. Ang kaibigang may kulot na buhok na si Hwang Ji-woo ay anak ng isang miyembro ng school board. Hindi magaling sa pag-aaral kaya hanggang ngayon nasa high school pa rin. Ang kaibigang blonde na si Cha Yoo-jo.
Si Jung Eun ay dumating sa convenience store mula sa malayo at nakita at hindi inaasahan na iiwan siya ng kanyang nobyo sa masayang kapaligiran kasama ang mga babae. Si Daehyun ay umiinom habang nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Saetbyul. Binanggit nila ang nangyari 3 taon na ang nakaraan nang bigyan siya ni Saetbyul ng kanyang unang halik. At mula noon ay hindi na siya. Ang pagpunta niya sa convenience store upang magtrabaho ay dahil din sa damdamin niya pa. Hindi nagtagal, lasing na si Daehyun at nakatulog. Ang posisyon ng pagtulog nila ni Saetbyul ay kakaibang magkapareho na parang sila ang itinakda ng lang. Ang mga babae ay sumigaw ng malakas at napansin ni Saetbyul na si Jung Eun ay palihim na tumitingin mula. Si Jung Eun ay mabilis na nahiga at sinabihan ang driver na umalis dahil natakot siyang mahuli. Hinatid ni Saetbyul ang lasing na si Daehyun sa malapit na tindahan. Inamin niya na gusto niyang makita siya araw-araw kaya siya nag-apply ng part-time job. At susubukan niyang maging regular na empleyado. Pagkatapos sabihin ito, nagpaalam siya kay Daehyun habang aalis na. Hinawakan ni Daehyun ang kamay niya at bumulong ng direksyon. Natuwang natakpan ni Saetbyul ang bibig at nanatili sa tabi niya. Ngunit 3 segundo lang ang saya dahil tinawag ni Daehyun ang pangalan ni Jung Eun. Galit na sinuntok ni Saetbyul ang lalaking nakahiga sa sofa. Si Jung Eun ay hindi tumigil sa pag-iisip tungkol sa eksena kung saan umiinom si Daehyun. Gusto niyang mag-text sa kanya ng magalang at pino na magpapakita ng kanyang hindi kasiyahan. Ngunit hindi magmumukhang masyadong pagkatapos ng maraming pag-iisip, hindi niya pa rin naipadala ang napanaginipan ni Daehyun na ang mahal niyang si Jung Eun ay tumatakbo kasama ang ibang lalaki. Bigla siyang nagising. Nang tumingin sa salamin at nakita ang dumudugong ilong, naramdaman niya lang ang sakit ng ulo na si Saetbyul ang gumalaw sa kanya. Nang maging malinaw ang isip, nagpalit sila ng shift ni Saetbyul nang hindi naalala ang eksena kung saan hinawakan niya ang kamay. Pagkaalis ni Saetbyul, isang gwapong lalaki na naka-uniforme ng universidad ang bumili ng 2 pakete ng sigarilyo. Pagkaalis ng customer, uminom ng tubig si Daehyun. At biglang naalala ang pag-inom kasama ang mga kaibigan ni Saet. Sinuri ang cash register at napansin na hindi nabayaran ang pagkain at bill. Ang 3 babae ay ganap na mga customer na hindi nagbayad. Habang tatangkaing tawagan si Saetbyul, nakita niya ang mensahe ni Jung Eun na ipinadala ng na na-recall na. Noon, masaya siyang lasing at nahihirapan sa loob kung nakita kaya ni Jung Eun ang anumang bagay. Kaagad din naman niyang itinanggi ito, pero kung wala siyang nakita, bakit nagpadala ng mensahe at ni-recall? Sa mga oras na iyon, iniisip ni Jung Eun ang ngiti ni Daehyun habang nag-ehersisyo. Natanggap niya ang mensahe ng paumanhin mula kay Daehyun dahil hindi siya nakasagot agad. Sumagot si Jung Eun sa pamamagitan ng pag-imbita kay Daehyun na mag-dinner at agad siyang pumayag. Si Saetbyul, matapos matulog, ay naalala pa rin ang sinabi ni Daehyun tungkol sa direksyon. Hinawakan ang stuffed toy na itinapon ni Daehyun habang iniisip ang pangalan. Bigla siyang naging marahas na babae, sinuntok ng sinuntok ang stuffed toy at sinisi si Daehyun bilang masamang lalaki. Sa hapunan, tinanong ni Jung Eun tungkol sa mensahe kagabi. Naghanap si Daehyun ng palusot na bihira ang customer sa gabi at dumating ang delivery truck sa tamang oras. Kaya naging abala siya hanggang sa talagang kapag nagsisinungaling ang lalaki, halata ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Daehyun si Jung Eun pauwi. Balak niyang dumalaw sa mga magulang niya, pero sa tingin ni Jung Eun ay dahil hindi pa niya naipaliwanag ng malinaw ang nangyari kagabi. Pagkatapos ng gabing iyon, balak ni Daehyun na tanggalin si Saetbyul. Kinuwento niya kay Jung Eun ang tungkol sa party ni Saetbyul at mga kaibigan sa harap ng gusto ni Jung Eun na marinig ang totoo, pero nilaktawan ni Daehyun. Ang parte kung saan uminom siya kasama ang sinabi lang na mature na siya at sinermonan ng husto ang mga babae bago pinaalis. Umiti si Jung Eun sa palabas ni Daehyun, una niyang balak na tanggalin si Saetbyul. Ngunit hindi maikakailan na simula nang magtrabaho si Saetbyul, dumami ang customer ng tindahan. Kahit mga tao mula sa malayo ay pumupunta para makita siya, si Daehyun ay nakatayo sa labas ng pinto at tinitingnan si Saet. Iniisip ang sinabi ng mga kaibigan niya na gusto siya ni Saet. Si Saetbyul sa loob ng tindahan ay nakita siya at cute na kumaway, sumagot si Daehyun ng pilit. Ngunit naunawaan pa rin ang body language niya. Ngayon ay maraming customer at tumaas ang kita. Napagod na si Saetbyul. Kumumpas siya para iayain si Daehyun. Si Saetbyul ay masigasig na tinulungan ang sinabi ng isang customer na malapit ang bahay nila at marami. Si Saetbyul ay palakaibigan na binati ang aso ng customer at nagpadala pa ng flying kiss dito. Iniimbitahan silang dalhin ang pamilya at mga kaibigan. Si Daehyun ay nakatayo sa tabi, tinitingnan siyang nagpapadala ng flying kiss sa aso. Iniisip sa loob. Ang huling halik ni Saetbyul ay para sa aso. Kitang-kita sa mga mata ang pakiramdam ng pagtataksil. Tinanong ni Daehyun si Saetbyul tungkol sa mga kaibigan niyang kumain at uminom ng hindi nagbayad. Pinayuhan siya ni Saetbyul na tingnan ang bulsa ng pantalon at talagang may pera ro. Binanggit din niya na nang lasing siya, sumayaw siya sa harap ng mga kaibigan. Kinikilig ang balakang ng nakakahiya. Gusto lang niyang tanggalin si Saetbyul, pero siya pa ang nahuli. Si Daehyun ay dinala sa police station dahil nagbenta siya ng sigarilyo sa menor de edad. Isang high school student ang nagnakaw ng uniforme ng universidad para bumili ng sigarilyo. Upang maiwasan ang parusang suspension ng negosyo, bumalik si Daehyun sa tindahan para tingnan ang key. Kailangang mahanap ang footage kung saan sinuri niya ang ihi ng menor de edad. Hindi sigurado sa petsa kaya kailangang tingnan isa-isa. Sa mga oras na iyon, dumating si Saetbyul para habang abala, tumawag si Jung Eun kay Daehyun ng urgent dahil nasira ang sasakyan. Pagkatapos iwan ang sasakyan kay Daehyun, mabilis na umalis si Jung Eun. Sa daan patungo sa repair shop, nakita ni Daehyun ang menor de edad na estudyante at hinabol para itanong ang petsa. Napagbili ng sigarilyo sa tindahan para madaling mahanap ang kikis ng araw na iyon, pero ayaw sa kailangan kumilos si Saetbyul, gumamit ng 5 candy para makuha ang petsa. Kung kailan pumunta ang bata sa tindahan para bumalik siya kay Daehyun at sinabi na talagang menor de edad ang bata at gumamit ng peking fee. Ni-download ni Saetbyul ang kikis footage sa Vizview at ibinigay kay Daehyun. Kailangan lang niyang isumit ito sa pulis para ma-exempt sa administrative. Nakita ni Daehyun ang sugat sa kamay ni Saetbyul, kaya siya mismo ang naglagay ng bandage. Akala ni Saetbyul na dahil sa naitulong niya ay magiging regular na siya, pero hindi pa rin sigurado si Daehyun. Kinuha ni Saetbyul ang ikis ko at nagbiro, nagkaroon sila ng matalik na sandali. Hinawakan ni Daehyun ang noo ni Saetbyul ng mahina. Gusto niyang itanong kung totoo bang ang halik 3 taon na ang nakaraan ay unang halik niya. Pero hindi niya masabi kaya pinalitan niya ang usapan at umalis. Dahil sa mga ginawa ni Saetbyul para sa kanya, muling sinuri ni Daehyun ang kanyang sariling kilos. Noon, dahil may prejudice siya kay Saetbyul, nilagyan niya ito ng masamang label.
hindi nakita ang tunay niyang pagkatao. Katulad ng dati, minsan ay hinamak ni Jung-eun ang edukasyon ni Dae-hyun. Pinuna ang ulat na sinulat niya na magulo at sinabing hindi talaga siya galing sa prestihiyosong paaralan. Kaya mahina ang simula pa lang ay may prejudice na siya kay Dae-hyun. Matapos maunawaan ito, tinawagan ni Dae-hyun si Jung-eun at nagdesisyong hindi tanggalin si Sae-byul. Noon, akala niya ay masamang babae si Sae-byul, pero nang tanggapin niya, nalaman niyang siya ay taong may mainit na puso. Kahit hindi komportable, sinabi pa rin ni Jung-eun na bahala si Dae-hyun. Pagkatapos ibaba ang tawag, inaya ni Lee, isang katrabaho, si Jung-eun. Sa oras ng trabaho, ipinadala ng mga kaibigan kay Sae-byul ang isang nakakatuwa ang video mula sa kuha ng pagsayaw ni Dae-hyun ng mag-isa. Sumayaw din si Sae-byul kasabay ng galaw sa video. Bawat araw, iba't ibang uri ng tao ang dumadaan sa convenience. Halimbawa, 3 lalaki ang nagtanong kung bakit wala si Dae-hyun sa tindahan. At bastos na nagbiro na baka namatay na si Dae-hyun. Nang magbayad, itinapon nila ang pera sa mainitin ang ulo ni Sae-byul pero pinigilan ang sarili. Pagkatapos kumain, karaniwang nililinis ng mga customer pero sila ay may ganang magmalaki at utusan si Sae-byul na linisin. Pagkatapos, dumating ang isang profesor mula sa Isaiah University at biglang naging fanatic si Sae-byul, na-excite hanggang sa magkamali. Pagkatapos, isang lalaking mausisa na nagsabing kilala niya si Dae-hyun ang dumating at balak uminom, pero mariing hiniling ni Sae-byul na magbayad kaya umalis na lang ito. Ang mausisang lalaki at si Jung-eun ay magkakatrabaho. Sa opisina, kumalat ang chismis mula sa kanya na may ibang motibo si Dae-hyun sa pagkuha ng magandang part-time employee mula sa pananaw ng lalaki. Siguradong kahit sino ay gugustuhin dumaan sa tindahan. Sinadya pa niyang magmalaki kay Jung-eun na naiinggit siya kay Dae-hyun. Dahil nakakasama nito ang magandang babae tulad sa labas, nagkunwari si Jung-eun na walang pakialam at nagpatuloy. Palaging nag-iisip si Sae-byul ng paraan para mapalapit kay Dae-hyun. Sinusundan niya ang kapalaran ayon sa zodiac at nagsusuot ng maganda kapag pinapaalalahanan niya si Dae-hyun na ang kanyang Libra ay dumaranas ng malas nitong habang ang kanyang Leo ay maaaring punan iyon kaya dapat silang magkasama. Sinabi lang ni Dae-hyun na mag-focus siya sa trabaho at huwag pansinin ang mga walang kwentang bagay. Subukang pataasin ang kita. Hiniling niya kay Sae-byul na tanggapin ang isang mahalagang pak. Masigasig na sinundan ni Sae-byul si Dae-hyun hanggang sa labas ng tindahan. Tinitingnan ang likod niya habang dumating si Hwang Ji-woo sa tindahan. Nag-aalala si Sae-byul sa kapatid na si Dan sa paaralan. Kasama ang masasamang kaibigan kaya nagtanong siya ng tinulungan ni Ji-woo si Dan na magtago at sinabihan si Sae-byul na huwag mag-alala. Di inaasahan, ang 3 bastos na lalaki mula noon ay bumalik at hayagang nagnakaw. Dahil akala nila mahina si Sae-byul bilang hinubad ni Sae-byul ang uniforme, lumabas ng tindahan at hiniling kay Ji-woo na bantayan. Sinundan niya ang mga ito sa isang liblib. Pinayuhan siya ng mga magnanakaw na magbulag-bulagan. Sinabing nagnakaw na sila noon kay Dae-hyun. At hinayaan lang nito. Hindi nagpapatinag si Sae-byul at mabilis na natalunin ang 3 lalaki. Lumuhod ang 3 sa lupa, dumaan ang isang 19 panandang pandagdag comic artist at kinunan. Tinuruan ni Sae-byul ang mga magnanakaw na magbayad agad at sa susunod, dapat magalang na iabot ang pera sa Sumunod ang mga magnanakaw ng Nagpanggap si Jung-eun at pumunta sa tindahan para obserbahan si Sae-byul. Pero nakita niya si Ji-woo na nagbabantay sa tindahan. Akala ni Jung-eun si Sae-byul iyon. Noong una, akala niya maganda siya, pero hindi pala kayang makipagkumpetensya. Kaya inalis niya agad sa listahan ng kalaban. Bumalik si Sae-byul sa tindahan, hindi pa man nakaupo ng mainit ang pwesto nang dumating si Dae. Dala pa nito ang mga pastry para kay Dumating siya para kunin ang package, isang regalo sa kaarawan para pinayuhan siya ni Sae-byul na tanggalin ang price tag bago iregalo at ginawa ito ni Dae-hyun. Sa totoo, regalo iyon para sa ama ni Jung-eun at excited siyang ibinalita ito sa kasintahan. Pinag-usapan ni Jung-eun ang tungkol sa pagtanggal ng part-time. Nagdesisyon siyang igalang ang paghuhusga ni Dae-hyun na huwag tanggalin. At pinayuhan siyang tratuhin ng mahinhin ang empleyado at turuan ng maayos sa trabaho. Tungkol sa regalo, nagpasalamat siya sa kabutihan ni Dae-hyun pero gusto lang ng kanyang ama ng simpleng pamilya. Ipagdiwang ang kaarawan sa narinig ni Sae-byul na tinanggihan si Dae-hyun at nainis si Dae-hyun at sinabihan siya ng pagsilip sa tawag. Nalungkot si Sae-byul at sumagot na siya mismo ang malakas magsalita, kaya narinig ng lahat, saka mabilis na pinunit. Doon lang napansin ni Dae-hyun na bumili siya ng mamahaling bagay para sa ama. Hindi na nakilala ni Jung-eun ang magiging biyenan. Balak niyang ibalik ang item, pero napunit na ang tag, kaya pinadikit niya ulit kay Sae-byul. Habang kumakain ng instant noodles si Sae-byul, binigyan siya ng isang mabait na inisip niya na masarap siguro ang noodles na may tripe. Sina Ji-woo at Dance ay kumain ng black bean noodles. Pinayuhan ang kapatid na huwag makisalamuha sa masasama. Binigyan siya ng oras para putulin ang ugnayan sa mga. Kung malalaman ni Sae-byul na tinulungan siya ni Ji-woo na magtago, pareho silang mapapahamak. Napangako ni Dance na tatapusin ito agad. Sa araw na iyon, naghahanda si Dae-hyun sa class reunion. Pinayuhan siya ni Sae-byul. Masama ang love lock niya ngayon, kaya mas mabuting huwag makipagkita sa kasintahan. Dumating si Chae-il-jo sa tindahan, balak sabihin kay Dae-hyun ang tungkol sa pagkakasuntok ni Sae-byul. Pero nagmamadali si Dae-hyun na makipagkita sa kasintahan kaya mabilis siyang umalis. Bumalik si Il-jo at nakita si Sae-byul sa cashier. Naalala ang eksenang marahas siyang gumalaw. Natakot at pinalitan ang usapan bago mabilis na umalis sa mapanganib na. Sa reunion, pinaglaruan ng mga kaibigan si Dae-hyun na may magandang kasintahan na matalino. Nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Sinabihan siyang madaliin bago magbago ang isip nito. Sa banyo, nakita ni Dae-hyun si Jung-eun sa isang private room. Ang direktor ng kumpanya ay dumalo rin sa birthday party ni Jung-eun at nagbigay ng mamahaling regalo. Isang damit na katulad ng binili ni Dae-hyun. Masaya ang mag-asawang direktor at inanyayahan pa si Jung-eun sa bahay para isang oportunidad na pinapangarap lang ni Dae-hyun. Bumalik si Dae-hyun sa tindahan, bumili ng ilang lata ng beer, at biglang gustong tingnan ang kapalaran ngayon. Sa bahay, tiningnan niya at nakita na bukas. Mararamdaman niya ang pagitan ng langit at impyerno. Sina Sae-byul at Dance ay pumunta sa libingan para dumat. Si Chae-il-jo, ang kanilang tiyuhin, ay dating martial arts master kaya mula pagkabata, natuto ng ito ang dahilan kung bakit mahusay sila sa martial arts. Sa convenience store, muling nakakaakit si Dae-hyun ng maraming babaeng tagahanga. Balak niyang magpa-picture kasama ang lahat ng tawagan siya ni Jung-eun pa. Narinig lang ng mga babae na may kasintahan si Dae-hyun kaya dismayado silang umalis.
Ngayong araw mahina ang benta, kaya galit na sinermonan siya ng maghapon ng kaunti ang customer, at ang mga natitirang dumating ay umalis. Hinubad ni Daehyun ang uniforme at nagmadaling pumunta kay Jong-Eun. Prangkang kinuwento ni Jong-Eun ang tungkol kay Lee na pumunta sa birthday ng kanyang ama at naglaro sa bahay. Ipinaliwanag niya na malapit ang magulang nila, kaya naging malapit din sila ni Lee. Ngunit malinaw na magkaibigan lang sila. Sinabi ni Daehyun na naiintindihan niya pero sa loob ay nadama niyang mahina siya. Hindi niya nasabi kay Jong-Eun na naroon din siya noon. Hindi rin niya nasabi na ayaw niyang maging kaibigan niya si Lee. Biglang napagtanto ni Daehyun na magkaiba ang mundo nila ni Jong-Eun at Lee. Pagkatapos kumain, magkahawak kamay silang nag-date sa karaniwang bar na dinadalhan nila. Kasabay nito, si Saetbyul at mga kaibigan ay nagkakasiyahan din doon. Samantala, si Dance at mga kaibigan ay nasa karaoke nang mapansin sila ng isang babaeng maton na nakilala ang ambisyon ni Dance na maging idol. Inutusan niya si Dance na apakan ang paa ng kaibigan at kuhanan ng pinagbantaan na kapag naging sikat si Dance at kumita ng pera ay hatiin ito. Ang pangarap ng babaeng maton ay maging manager ng artista. Pagkatapos turuan si Dance, pumunta ang babaeng maton sa maliit na bar. Ngunit hindi dala ang AE kaya pinigilan siya sa labas. Gusto ni Jong-Eun na pumunta sa banyo at hiniling sa babaeng maton. Nainis ang babaeng maton at sinabing hanapin niya ang butas para makalu. Itinulak siya ni Jong-Eun at naglakad. Hindi natuwa ang babaeng maton sa ugali niya kaya sinundan siya patungo sa banyo upang turuan ng leksyon si Jong-Eun. Sa oras na iyon, pumunta rin si Saetbyul sa banyo at itinulak siya ng mga tauhan ng babaeng. Mabilis na natalunin ni Saetbyul ang dalawa. Habang nakikipagtalo siya sa babaeng maton, sinamantala ni Jong-Eun ang pagkakataon na tawagan si Daehyun para humingi ng dumating si Daehyun sa banyo ng mga babae at nakita ang pag-aaway ni Saetbyul at Jong-Eun. Sumugod siya at itinulak paluhod. Nalaman na ng dalawang babae ang identidad ng isa't isa. Napagtanto ni Jong-Eun na mali ang hininala niya sa convenience store. Noong una, hindi niya alam kung sinadya o hindi. Natapilok siya at hindi makatayo ng hindi hinintay ni Daehyun ang paliwanag at sinisi si Saetbyul sa pang-aapi kay Jong-Eun. Hindi rin tinulungan ni Jong-Eun si Saetbyul na magpaliw. Hinawakan ni Daehyun ang kasintahan at umalis, iniwan si Saetbyul na nakatayo ng tulala. Sa daan pa uwi, napansin ni Jong-Eun ang ngiti ni Saetbyul kay Daehyun at naramdaman ang pagkabahala. Kaya agad niyang binawi ang sinabi kay Daehyun na turuan si Saetbyul. Sinabi niya na masama si Saetbyul at sobrang barbaro kapag nakikipag at sinisi si Daehyun kung bakit dinala siya sa maliit na bar na iyon. Kung hindi sana nangyari ito at sa huli, galit siyang umuwi. Si Saetbyul ay nagpatuloy sa pag-inom kasama ang mga kaibig, na ang hininala ni Daehyun na kalaban ay isang gwapong lalaki na nakamaskara. Nakilala siya ng lalaki. Lumalabas na siya si Ji Chang-guk, isang artista na dumalo sa dojo ng ama niya. Lasing si Saetbyul, napansin siya, tumayo at nagigigil na kinurot ang pisngi niya. Hinayaan lang siya ni Ji Chang-guk na maglaro. Nanumpa ang babaeng maton na maghihiganti kay Saetbyul at inutusan ang mga tauhan na hulihin siya kahit sinunod ni Dance ang utos ng babaeng maton nang hindi alam na ang nanakit sa kanya ay ang kanyang ate. Naalala ni Daehyun ang eksena ng paninigarilyo ni Saetbyul noon at bumigat ang loob niya. Baka nga madaling baguhin ang mundo pero mahirap baguhin ang ugali. Si Saetbyul pa rin ang dating masamang babae. Kahit noon pa man may pagdududa na siya sa tindahan, tiningnan niya ulit ang eksena ng pananakit ni Saetbyul ay lalong nagpalit. Pagkatapos pag-isipan, nagdesisyon si Daehyun na tanggalin si Saetbyul. Hindi niya kayang ipagpalit ang ibang babae para lang mapalungkot ang kasi. Nalaman ni Jong-Eun ang balitang ito sa loob lang ng 5 minuto. Ang malungkot niyang mukha ay agad naging masaya. Talagang ang emosyon ng babae ay parang roller coaster. Matapos malasing, naisip ni Saetbyul ang pagkakamali sa kanya ni Daehyun. Galit na sinuntok niya ng sinuntok ang stuffed toy na itinapon ni Daehyun. Kahit nainis siya kay Daehyun, nakatanggap siya ng mensahe mula sa gwapong lalaki. Sinabi ni Ji Chang-guk, magkita tayo ng madalas sa hinaharap. Sa sandaling ito, natural na tiningnan niya ang epi ng kapalaran ngayong araw. Sinabing huwag lumabas ngayon dahil masamang kapalaran ang naghihintay. Balak ni Saetbyul na huwag lumabas pero nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa part-time na may sahod na 4 na beses. Mas mahalaga pa rin ang pera. Hindi inaasahan na maliit ang industriya ng entertainments. Ang malaking bituin na si Ji Chang-guk ay naging ambasador ng kumpanya na nagmamay-ari ng convenience store chain kung saan ang part-time job ni Saetbyul ay pumunta sa kumpanya ni Jong-Eun para turuan ang mga tao kung paano maging mahusay na tindero. Basta kasama si Saetbyul, doble ang kita. Nagulat ang dalawa nang magkita, nag-apoy ang mga mata ng magkaaway. Ibinahagi ni Saetbyul ang sikreto ng tagumpay maging kainuman ng customer. Makinig sa kanilang kwento, sama-samang murahin ang kinainisan nila at tratuhin sila ng Huwag magdagdag o magbawas sa kwento, tama ay tama, mali. Habang sinasabi ito, diretso ang tingin ni Saetbyul kay Jong-Eun. Pagkatapos ng meeting, nagkunwaring may tumawag kay Daehyun si Saetbyul. Hindi pinansin ni Jong-Eun. Dahil nangako na si Daehyun na tatanggalin si Saetbyul. Sa party ng empleyado, matindi ang labanan ng dalawang babae. Prangkang inamin ni Saetbyul na gusto niya si Daehyun at tumayo pa para i-promote ang branch niya. Nagbuhos ng alak para sa mga empleyado. Hinikayat silang dumalaw at pataasin ang kita para sa gusto niya. Natanggap ni Daehyun ang liham ng paumanhin at kabayaran mula sa mga magnanakaw. Napangako rin nilang lilinisin ang basura at magiging magalang sa iba. Tinawag ng mga magnanakaw si Saetbyul na killer ng masasamang estudyante at lubos na nagsisi si Daehyun. Dahil muli niyang napagkamalan si Saetbyul. Habang nililinis ang uniforme, natagpuan niya ang work diary ni Saetbyul at napuno ng komplikasyon. Ipinagtanggol ng mga kaibigan si Saetbyul at kinuwento kay Daehyun na kahapon ay anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Saet. Dinala siya ng mga kaibigan sa bar para aliwin. Sa banyo, nakita niyang inaapi si Jong-Eun kaya tumulong siya. Ngunit napagbintangan pa. Hindi kailanman nanakit si Saetbyul ng walang kasalanan, tinuturuan lang niya ang mga mali na nararapat hampasin. Napagtanto ni Daehyun na napagkamalan niya si Saetbyul. Hinanap niya si Jong-Eun para kumpirmahin ang totoo tungkol sa nangyari. Sa bar, si Saetbyul ang unang empleyado niya. Ayaw ni Daehyun na tanggalin siya. Nang hindi pa malinaw ang mga inamin ni Jong-Eun na hindi siya sinaktan ni Saetbyul pero binigyang diin pa rin. Na si Saetbyul ay may ugali pa ring marahas. Pagkatapos mag-isip, hinawakan ni Daehyun ang kamay ni Jong-Eun at ipinaliwanag na hindi niya pinapaboran si Saetbyul. Kahit hindi mali si Saetbyul sa pagkakataong ito pero si Jong-Eun pa rin ang pinakamahalaga sa puso ni Daehyun. Basta sabihin lang ni Jong-Eun ang isang salita, tatanggalin niya si Saetbyul. Binigyan niya ng oras si Jong-Eun para Narinig ito, agad napawi ang galit ni Jong-Eun. Nagkayakapan sila at nagkaayos. Pag-uwi ng ina ni Jong-Eun at nakita ang dalawang magkayakap, tinawag niya ang anak at mabilis hinila ni Jong-Eun ang ina. Sa convenience store, tinawag ulit si Daehyun sa police station.
Isang lasing na lalaki ang nangmolestya kay Saetbyul. Binakli niya ang kamay nito at binalaan itong ipapakulong siya. Tumawa si Daehyun at nagpasensya sa lasing, pero lalo itong sumobra at sinisi pa si Daehyun. Ipinagtanggol pa ang panghaharas nito, sinabing. Pinuring lang si Saetbyul bilang anak at hinawakan ang kamay para alip. Agad dumating si Daehyun sa lugar, inutusan ang lalaki na magsorry kay Saetbyul at kinuha ang key footage. Para patunayan ang lahat sa tindahan. Humiling ng tawad ang lalaki kay Saetbyul, pero paano hindi magmalaki ang isang babaeng dumaan? Kung paano hindi makaramdam ng hinan ang magkapatid na Saetbyul na walang ama't ina, walang naniniwala sa kanilang sinasabi. Pinakalmahan ni Daehyun si Saetbyul, sinabing mula ngayon ay walang kondisyong maniniwala siya. Huminging paumanhin sa mga pagkakamali no. Pagkatapos, pinayuhan niya si Saetbyul na huwag basta na lang sumugod ng walang ingat para hindi. Naalala ni Saetbyul noong buhay pa ang ama, mahigpit siyang sinaway noon. Ang pagsaway na iyon ay puno ng pagmamalasakit. Mula nang mamatay ang ama, hindi niya na naranasan ang ganoong pakiramdam. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, natagpuan niya ulit ang pamilya na pakiramdam kay Daehyun. Nakakatawa, sa una ay nagkunwari lang si Daehyun na binibiro si Saetbyul na mahusay siyang sumipa. Sipain mo nga ako, tingnan nat. Hindi nagdalawang isip si Saetbyul, isang sipa ang nagpadugo sa ilong ni Daehyun at nahulog pa ang tsinelas. Tumaas ng 3 beses ang kita ng tindahan, naging outstanding employee si Saetbyul sa main company. Sumayaw si Daehyun sa tuwa para kay Saetbyul. Tinanong siya ni Saetbyul kung bakit niya binuksan ang convenience. Sumagot si Daehyun na dati siyang nagtatrabaho sa main office ng convenience store chain. Di pa nakakalimang segundo ng seryosong sagot, nagsimula na siyang magbiro, kinuwento na noong empleyado. Isang araw na panaginipan niya ang Diyos ng bundok at nakatanggap ng utos na natawa ng malakas ang tinabo ni Saetbyul si Daehyun para humingi ng regalo. Kinuha niya ang pink rose, ang paborito niyang bulaklak. Ang wika nito ay pasasalamat, pero si Saetbyul lang ang nakakaalam na may iba pang kahulugan. Isang panunumpa ng pag-ibig, nangako pa si Daehyun na kakargahin si Saetbyul, at naging malambing siya na ayaw bumaba. Sa sandaling iyon, pumasok si Jung-eun at nakita ang eksena. Ipinaliwanag ni Daehyun sa kasintahan. Sinabi ni Jung-eun na lubos siyang nagtitiwala sa sinabi niya at nagmalaki pa na inimbitahan si Saetbyul na sumaba. Dinerecho ni Jung-eun sila sa isang mamahaling restaurant. Ang dalawa ang nauna, si Saetbyul ay nag-iisa sa likod. Sa pag-order, hindi maintindihan ni Saetbyul ang menu. Si Daehyun, tinitingnan ang menu na puro English, napakamot din ng ulo. Si Jung-eun, isang mayamang babae, kalmadong nag-order para sa lahat. Madali niyang natukoy kung aling wine ang mas masarap, habang sina Daehyun at Saetbyul ay nakatanga lang. Nakaramdam ng kaunting panghihina si Saetbyul. Binati ni Jung-eun si Saetbyul sa pagiging outstanding employee at nag-toast ang lahat. Unang beses uminom ng wine si Saetbyul at hindi alam kung paano hawakan. Natuwang tiningnan ni Jung-eun ang lahat. Nagsimula ang dalawang babae sa pagpapakita ng tensyon. Ubos na ang alak sa baso ni Saet. Balak ni Daehyun na magdagdag, pero naunahan siya ni Jung-eun, natural lang. Sinong gugustuhing magpabuhos ng alak ang nobyo sa ibang babae? Sinabi pa niya nang hindi direkta na dapat mag-focus lang si Saetbyul sa trabaho. Sumagot si Saetbyul na kahit trabaho o anumang bagay, gagawin niya ang lahat ng makakaya. Si Jung-eun, sa harap ni Daehyun, humingi ng paumanhin sa pagkakamali kay Saetbyul. Hindi talaga naging payapa ang hapunan. Pagkatapos kumain, tumanggap si Daehyun ng tawag mula sa supplier. Malakas niyang pinag-usapan ang issue sa delivery ng tindahan. Nainis si Jung-eun at binitawan ang kamay ni Daehyun, sinabing nakakahiya ang malakas magsalita sa pampublikong lugar. Pero hindi ito pinansin ni Daehyun. Tumabi si Jung-eun, sa sandaling iyon ayaw niyang madamay sa dalawa. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumanggi si Jung-eun na ihatid siya ni Daehyun. Pinayuhan lang siyang bumalik sa tindahan para ayusin ang issues. Sa tamang oras, dumaan si Lee at kinuha ang tungkulin na ihatid si Jung. Labis na nag-alala si Daehyun na magkasama silang dalawa ni Lee, habang si Saetbyul. Natutuwa dahil makakasama niya si Daehyun pabalik sa tindahan. Pinayuhan ni Daehyun si Saetbyul na huwag lumampas sa hangganan para maiwasan ang hindi kinakailangang hindi Pagdating sa tindahan at natapos ang trabaho, umuwi si Daehyun pagkatapos ng shift. Tinitingnan ni Saetbyul ang mga bote ng wine sa istante. Bumulong na talagang matalino si Jung-eun. Alam na alam ang mga pangalan ng wine, pero sa tingin niya mas masarap pa rin ang soju. Sa night shift ni Saetbyul, kumakain siya ng instant noodles, habang tinanong ang kapatid kung natanggap ba ang package. Sinungaling ni Dance na nasa bahay siya, pero kasama pala ang masasamang kaibigan. Ang babaeng maton, para gawing tunay na idol si Dance, seryosong nangasiwa sa kanya. Sinasanay ni Dance ang kantang Loli 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 ni Tiara. Nag-aalala si Daehyun kung nakauwi ng ligtas si Jung-eun. Natatakot na baka magkamali ang kasintahan sa relasyon niya kay Saetbyul at magselos kay Lee na naghatid. Maagang umaga kinabukasan, hinintay ni Daehyun si Jung-eun sa harap ng bahay para personal na ihatid sa trabaho. Nakita ang seryosong mukha ng kasintahan, humingi siya ng pauwi at nangako na hindi na muling magkakaroon ng hindi kinakailangang hindi. Hinikayat si Jung-eun hanggang sa ngumiti ito agad. Pagkatapos ng night shift, nagpalit sina Saetbyul at Daehyun ng shift at umuwi siya. Natanggap niya ang magandang dress na matagal niyang hinintay. Pwede na siyang mag-ayos para kay Daehyun. Umaga bago pumasok sa night shift, naghanda ng almusal ang kapatid. Habang nasa banyo si Saetbyul, lihim na kinuha ni Dance ang bagong dress ng ate. Dumating ang kumpanya sa tindahan para i-interview si Saetbyul, bagong promote bilang manager. Sinadya ng ate ng isang empleyado na isama ang ina sa pamimili ng damit. Pagkatapos pumili, hindi nagbayad at Natuklasan ng ama ang regalo na balak ibigay ni Daehyun sa ama ni Jung-eun sa tindahan, lalong nainis ang ina. Sa simula ng interview, sa bawat tanong ng reporter, pinaalalahanan ni Daehyun sa tabi. Hiniling pa niya sa mga kaibigan na sumagot, natatakot na baka mali ang sagot ni Saetbyul. Sinabi ng reporter na nag-uusap ang lahat sa labas. Gusto nilang kumuha ng souvenir photo na kinakarga ni Daehyun si Saetbyul. Sinubukang tumanggi ni Daehyun, nagkaroon ng diskusyon ang pamilya tungkol dito. Pagkatapos kumpirmahin na sa magazine lang ilalathala, hindi i-upload online at hindi karaniwang makikita ng meme. Napilitan siyang pumayag para hindi mahiya. Si Chaeul-jo na dumaan ay hinila para sumama sa picture. Kinarga ni Daehyun si Saetbyul para sa souvenir photo. Pagkatapos ng picture, tinawagan ni Daehyun si Jung-eun, na inis ang maliit na demonyong si Saetbyul. Nakatayo sa tabi at nanggut. Nangako si Daehyun sa kasintahan na hintayin siya. Gagawin niya ang lahat para magbukas ng maraming branch. Labis na natuwa si Jung-eun dahil ambisyoso at may drive si Daehyun. Nainis si Saetbyul dahil nagkunwari si Daehyun na tumatawag sa tindahan ng walang ginagawa. Sinabi pa niyang nagsisikap siya ng ganito at ganoon.
Iniisip ni Daehyun na nagsiselo si Saetbyul dahil sinabi ni Saetbyul na hindi lang siya may kaibigang lalaki, kundi sikat pang idol. Gusto ni Ji Chang-wook na patunayan ito kay Daehyun, pero hindi siya matawagan at biniruan pa siya ni Daehyun. Nainis si Saetbyul pagkatapos ng shift, sinabi ni Hwang Ji-woo na hindi pumapasok si Dan. Gumamit si Ji-woo ng voucher sa dermatologist para suhulan ang nalaman ni Dance na tumakas ang bata sa klase para mag-audition. Sa oras na iyon, suot ni Dance ang dress ng ate at sumayaw ng The World of Paris Union ni Ji Chang-wook. Nakapasa siya sa unang round. Natanggap ni Saetbyul ang balita, tumakbo sa entertainment company. Pero sa totoo lang, ginawa ni Dance ang lahat para magkaroon ng mas magandang buhay ang tumakbo siya sa paaralan, inamin ni Dance ang totoong damdamin na gusto niyang maging pinuri ng lahat ang talento niya. Naalala ni Saetbyul na pagkatapos mamatay ang ama, silang magkapatid ay nag-aaral pa at araw-araw, naririnig nila ang mga matatanda na nagrereklamo na silang magkapatid ay walang trabaho. Hinatak ni Saetbyul ang kapatid palayo sa bahay ng tiyahin. Sinabing susubukan niyang para magkaroon siya ng magandang buhay at makapasok. Mula noon, nagsimula si Saetbyul magtrabaho at hindi natapos ang pagkatapos ng shooting, nakita ni Ji Chang-wook ang missed call ni Saetbyul. Nagbihis siya ng magara at hinintay siya sa convenience store. Masayang bumalik si Saetbyul sa tindahan. Natuwa si Daehyun nang makita si Ji Chang-wook. Parang itsura ng fan na nakakita ng idol. Habang nagtatrabaho, biglang binigay ni Saetbyul ang mabigat na bagay kay Ji Chang-wook. Matagumpay na napatunayan ni Saetbyul na kilala niya si Ji Chang-wook at sinadya pang paalisin si Daehyun. Para hindi maistorbo ang dalawa, umalis si Daehyun sa tindahan at agad nagbalita kay Jung-eun na dumating ang malaking bituin na si Ji Chang-wook. Sa oras na iyon, nagdiriwang si Jung-eun kasama ang mga katrabaho dahil Samantala, dinala ni Saetbyul si Ji Chang-wook para makihapunan kasama ang pamilya ni Daehyun. Nagselo si Ji Chang-wook dahil natural ang pakikitungo ni Saetbyul kay Daehyun, mukhang magkaibigan sila. Kinunan ng ate ni Daehyun ang hapunan at in-upload sa social media. Kalagitnaan ng kain, natanggap ni Daehyun ang interview photo. Lahat ay na-crop. Ang natira lang ay ang eksena kung saan ang headline ay sinipi kay Daehyun na siya ang lucky star ng tindahan. Nasulit ang pagkarga sa kanya. Sa sandaling iyon, natanggap ni Daehyun ang nakakagulat na balita na nagdesisyon ang kumpanya na i-upload ang article para sa advertising material. Alam ni Daehyun na may mali, agad niyang tinawagan si Jung-eun. Abala si Jung-eun sa pagdiriwang kaya hindi nasagot ang tawag. Nakita niya ang ad photo mula sa unti-unting natigilan ang ngiti niya. Nakita ng manager ni Ji Chang-wook ang hapunan photo niya sa social media. Ang ganitong kilos ay bawal sa kumpanya, ang pagkain sa labas at pag-post ng walang pahintul. Napilitan si Ji Chang-wook na umalis kasama ang man. Pumunta si Daehyun para hanapin si Jung-eun. Ipinaliwanag sa kanto. Nakita si Lee na hinatid ang lasing na si Jung-eun pauwi. Kusang hiniling ni Jung-eun na kargahin siya. Gusto niyang maranasan ang pakiramdam. Mula pagkabata, hindi siya kailanman kinarga ng sinuk. Dahil iniisip ng ina na masisira ang paa ng anak kapag kinarga, tinanggihan ang gusto. Sa oras na iyon, si Lee ang naging unang kargador niya. Malambing si Jung-eun na humiling ng isa pang ikot. Sa huli, sabay silang pumasok sa bahay ni Jung-eun. Lasing si Jung-eun, nakahiga sa sofa, bumubulong, Daehyun, masama kang tao. Bakit palagi kang nasa tabi niya? Sa sandaling iyon, nalaman ng babaeng maton sa balita ang tindahan kung saan nagtatrabaho. Lumusot mula sa likod at pinukpok siya ng stick hanggang sa natakot ang tatlo na baka sobra ang ginawa at natakot na baka napatay siya. Tumakbo sa liblib na lugar, nag-alala kung nakuha kaya ng kamera. Kung aksidenteng natamaan ba ang maselang dumaan sina Cheoljo at Daehyun, narinig ang usapan nila, parang pamilyar. Naalala na sila ang mga babaeng masama sa bar. Mabilis bumalik si Daehyun sa tindahan at tinulungan si Saetbyul. Buti na lang agad siyang nagising na parang walang nangyari. Hinawakan lang ang tiyan dahil sa appendicity. Dinala siya sa ospital dahil sa acute appendicitis. Pagkatapos mag-report sa pulis, tiningnan ni Daehyun ang larawan ni Jung-eun sa phone. Naalala ang pagkikita sa harap. Itinabi muna niya ang magulong isip at pumunta sa ospital para alagaan si Saetbyul. Sa gabing iyon, napanaginipan ni Daehyun na gusto ni Saetbyul pumunta sa banyo at hiniling na kargahin siya. Ayaw na niyang kargahin. Pero tumalon pa rin siya sa likod niya. Hinintay ni Daehyun pero hindi niya mahulog. Sa oras na iyon, dumating si Jung-eun sa kwarto. Nakita ang dalawa sa intimate na posisyon. Kinuha niya ang baril at binaril si Daehyun. Kinarga siya ng mensahero ng impyerno. Biglang nagising si Daehyun, sinabihan si Saetbyul na magpahinga ng mahimbing, gagawin itong aksidente sa trabaho. Nangako siyang tutulungan siyang bayaran ang ospital at doblehin. Tinulungan ng ate sa tindahan habang wala pa si Daehyun, kinuha lahat ng pagkain. Ang asawang piloto na bihira umuwi ay mahilig magdala ng mali. Sa tamang oras dumating si Daehyun para magpalit ng shift. Alam niya ang ginagawa ng pero anong magagawa niya, pamilya sila. Habang nagpapagaling si Saetbyul sa ospital, nabalitaan na sasali si Ji Chang-wook sa ikalawang kailangang mag-leave sa school para maranasan ang labas. Kaya balak niyang lumabas para hulihin ang kapatid pero pinigilan siya. Napilitan siyang sumunod, nalaman ng mga kaibigan at dumalaw. Hindi makontak si Jung-eun, pumunta si Daehyun sa baba ng company building para hintayin ang kasintahan pagkatapos ng trabaho. Ayaw makinig ni Jung-eun sa paliwanag ni Daehyun, tumalikod at sumakay sa kotse ni Lee. Sa tamang oras, natapos ang trabaho ng mga katrabaho, mabilis nagtago si Daehyun. Pinag-usapan ng mga katrabaho na hindi sila pareho, hindi sila makakalayo, mahalaga ang pagkakapantay ng pamilya. Bukod dito, malis si Daehyun ng kargahin ang ibang babae. Umupo si Daehyun at uminom mag-isa. Sina Jung-eun at Lee ay nasaksihan ang proposal ng kaibigan. Si Lee lang ang nakapansin ng sakit sa puso ni Jung-eun, hindi siya tunay na masaya. Yinakap ni Lee si Jung-eun para aliwin, hindi niya kayang makitang nasasaktan siya dahil kay Daehyun. Gusto niyang simulan ang panliligaw kay Jung-eun, pero tinanggihan siya, sinabing kaibigan lang ang turing niya kay Lee. Sa gabing iyon, pumunta si Daehyun sa ospital para humingi ng ayaw niyang magkamali si Jung-eun sa kanila, kaya kailangan niyang di inaasahan na tinulungan na siya ni Hwang Ji-woo na lumipat sa private room. Hindi narinig ni Saetbyul ang sinabi. Ang mga sinabi noon, nang makita si Saetbyul, hindi na muling nasabi ni Daehyun. Nakipag-usap na lang siya ng pilit kay Saetbyul. Dumalaw si Ji Chang-wook kay Saetbyul, dala ang hibiscus, ang paborito niyang bulaklak. Ang wika nito ay marangal na pagkakaibigan. Pero hindi kontento si Ji Chang-wook na maging kaibigan lang ni Saetbyul. Kahit abala, dumaan siya sandali para bisitahin siya bago pumunta sa susunod na schedule. Maayos na inaalagaan ng pamilya ni Daehyun si Saetbyul. Madalas dumalaw ang ina ni Daehyun, tinulungan pa siyang maghugas ng buhok at patuyuin ito. Napaluha si Saetbyul sa emosyon, mula pagkabata na nawala ng ina, palagi siyang naghugas. Pinuri ng ina ni Daehyun si Saetbyul na maganda siya.
Natakot si Saetbyul na mag-alala ang ina ni Daehyun tungkol sa bayarin sa ospital. Kaya sinabi niya na tinulungan siya ni Hwang at binayaran ang buong gastos. Naalala rin ng ina ni Daehyun ang matalik niyang kaibigan na nag-ayos ng kasal nila ng ama ni Daehyun. 45 taon na ang nakalipas, biglang nawala ang kaibigan at hanggang ngayon, hindi alam kung buhay o patay. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga lalaki ang tumingin sa lumang larawan na itinuro ng ama ni Daehyun ang magandang babae sa larawan, si Hong Mi-hwa. Noong araw na iyon, maraming lalaki ang nasaktan ang Hindi lang siya maganda kundi magaling din kumanta. Minsan ding nahumaling ang ama ni Daehyun sa kanya. Pinag-usapan ng lahat na lihim na umalis si Mi-hwa sa ibang lugar para magbukas ng kinuna ng ama ni Daehyun ang larawan ni Mi-hwa, ayon sa tipikal na Korean drama. Kung gayon, si Mi-hwa marahil ang ina ni Saetbyul at matalik na kaibigan ng ina ni Daehyun. Sinilip ng ina ni Jung-eun ang personal na impormasyon. Dumating siya sa convenience store habang nasa shift si Daehyun, bumili ng 100 million won na pagkain at hiniling na i-deliver sa bahay. Ipinagmalaki ng ama ni Daehyun na ito ang tagumpay na nakuha ng anak. Pinilit pa ang anak na magsuot ng uniforme ng tindahan para mag-deliver. Para mukhang profesional, sinamantala ang pagkakataon para gawing regular customer. Dumating si Daehyun sa bahay ni Jung-eun, kusang bumati sa ina niya. Di pa nakakapagpakilala, pinutol na ng ina ni Jung-eun. Ayaw niyang marinig na boyfriend siya ni Jung-eun. Bumaba si Jung-eun mula sa hagdan, nakita si Daehyun at sa harap ng anak, binigyan siya ng tip ng ina. Nahiya si Daehyun na tanggapin ang pera mula sa matanda pero napilitan at yumuko para mag-sorry. Si Jung-eun sa tabi ay walang sinabi, hindi rin ipinakilala si Daehyun bilang boyfriend sa ina. Pagkaalis ni Daehyun, sinabihan ng ina ni Jung-eun ang katulong na itapon ang mga pagkain mula sa tindahan. Walang iniwang bakas, parang pinapaalalahanan ang anak na putulin na ito ng tulog. Hinabol ni Jung-eun si Daehyun sa labas pero wala na siya. Habang nagda-drive, pinipigilan niya ang luha. Lalong lumalayo ang relasyon nila. Sa labas, kusang pumunta si Jung-eun sa tindahan, nalaman na nasa ospital si Daehyun para alagaan si Saet. Dumating siya sa kwarto, si Saetbyul lang. Lumapit si Jung-eun sa kama, sinabing mabait si Daehyun kaya gumastos ng malaki para kay Saetbyul sa magarang single room. Hindi hinintay ang paliwanag ni Saetbyul. Sinabi pa niyang mahigit 2 taon na silang magkasintahan ni Daehyun. Pero mula nang dumating si Saetbyul sa tindahan, palagi na silang, kaya siya na mismo ang magsasabi ng masasakit na salita para kay Daehyun. Umaasang magre-resign si Saetbyul sa tindahan at huwag nang magdulot. Pumasok si Ji Chang-wook, mukhang malungkot si Saetbyul, kaya inaya siyang manood ng scene. Hinawakan ni Ji Chang-wook ang remote sa buong pelikula, kumakain ng popcorn, at tumatawa ng malakas para itago ang sakit. Nakapasa ulit si Dan sa ikalawang round ng audition. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hwang Ji-woo na nasa ospital, kasama ang larawan ng mga umatake. Nakilala ni Dance ang babaeng maton at mga kasama nito. Mag-isa si Dance na hinanap ang babaeng maton, huli na si Saetbyul, kaya kinuha ang syringe at tumakas mula sa ospital. Fan itong babaeng maton ni Ji Chang-wook, gusto niyang ipa-autograph siya kay Dance at sinabihan si Dance na huwag kalimutan na kapag sumikat, hatiin ang kita. Agad nagbago ang mukha ni Dance, tinulungan ang ate na turuan ng leksyon ang mga mas di inaasahan, sumali pang 3 lalaking guon, pero madaling natalunin ni Saetbyul ang lahat. Sa aktibidad, lumabas ang hangin sa baga at biglang gumaling ang katawan. Hinintay ni Daehyun si Saetbyul sa ospital. Ayaw niyang sirain ang relasyon niya kay Jung-eun. Kaya nagmungkahi siyang mag-resign, palagi siyang nagsisikap sa trabaho dahil gusto niya si Daehyun. Gusto niyang patunayan na kahit hindi siya walang ama't ina, hindi siya masamang tao. Nalito si Daehyun pero nag-aalala sa kinabukasan ni Saetbyul. Matigas niyang pinaalis si Daehyun sa kwarto. Pagkatapos, nagbihis si Saetbyul para makaalis sa ospital. Pagdating sa bahay, nakita ang mga tao na lumilipat ng lumalabas na naloko silang magkapatid ng broke. Umupa sila ng bahay na Jonse. Ibig sabihin magbabayad ng deposito sa may-ari at makakatira na. Sa loob ng ilang panahon, pagkatapos ng kontrata, makukuha ulit ang buong deposito. Pero diretsong kontrata ng renta ang nilagdaan ng broker sa may. Ngayon, homeless na ang magkapatid, pinalaya sa bahay. Hindi lang sila ni Saetbyul ang naloko, marami pang ibang nangungupahan. Sama-sama silang nag-report sa pulis, pero kahit nahuli ang sala, sinabi nitong naubos na ang pera, walang paraan. Dinala ni Saetbyul ang kapatid sa maliit na motel, tiningnan ang kaunting pera sa pitaka. Pinakalmahan ang kapatid na huwag mag-alala, mag-aral lang ng mabuti, nainis si Dan sa maliit na kwarto. Sinisi ang ate na puro sermon sa iba pero hindi marunong pumili ng tao kaya nalo. Ngayon, nahihirapan sila dahil sa tinatawag na pride. Ayaw humingi ng tulong kay Ji-woo na mayaman. Na handang tumulong, talagang nahirapan si Saetbyul na mag-isa sa pag-aalaga sa kapatid na galit pa. Hindi na unawaan ang hirap ng lumakad si Saetbyul sa labas, naalala ang mga magulang na wala na. Sa tamang oras, ipinadala ni Daehyun ang sahod kay Saetbyul. Ang perang ito ay makakatulong sa kanila pansamantala. Tinignan ng dalawa ang mga mensaheng ipinadala noon. Hindi pa rin sanay si Daehyun sa tindahan nang wala si Saetbyul, at namimiss niya ang mga alaala kasama siya. Pareho silang maraming iniisip at pangarap na may kasamang pag-aalala. Napanaginipan ni Saetbyul na ibinalik ng broker ang pera at ari-arian sa mga di pa nakakatuwa, ginising siya ni Dance pabalik sa Riyadh. Ang pakiramdam na panaginip lang pala ang lahat ay nakakabaliw. Hindi pa alam ng ina ni Daehyun na tumigil na si Saetbyul, ipinagmalaki pa sa may-ari ng katabing tindahan. Ang masipag at mahusay ng empleyado, gusto sanang humingi kay Saetbyul ng dagdag na kita. Hindi pa rin sinasabi ni Daehyun ang totoo tungkol sa pag-alis ni Saetbyul. Balik sa kasalukuyan, nagdagdag trabaho si Saetbyul, sinubukang magmalakas. Pero hindi na itago ang pagod sa mukha. Pagkatapos ng shift, di sinasadyang napunta siya sa tindahan, naalala ang notebook na habang nasa banyo si Daehyun, lihim siyang pumasok sa counter para hanapin. Komportable talaga si Daehyun na mag-isa sa tindahan at iwan ito. Di nagtagal, bumalik si Daehyun, natago si Saetbyul sa bodega. Pumasok din si Daehyun para ayusin ang mga gamit. Sumama ang tiyan niya, kaya naglabas siya ng mabigat na usok. Kailangang takpan ni Saetbyul ang ilong. Maya-maya, bumalik si Daehyun sa bodega para kunin ang mga dapat ipapalit. Dati si Saetbyul ang gumagawa nito. Kaya hindi niya alam kung saan nakaay. Nagtago si Saetbyul sa kabinet, kinuha ang mga ipapalit mula sa itaas, inilagay sa mesa, at muling bumalik si Daehyun, nakita ang mga ipapalit na biglang lumitaw sa mesa at narinig ang ingay mula sa kabinet. Biglang kumulog at kumidlat, natakot si Daehyun, akala ay may multo sa tindahan.
bumulong siya ng dasal at umalis sa bodega. Sinamantala ni Saetbyul ang pagtanggap ni Daehyun ng delivery para tumakas sa Saido. Kinuwento ni Saetbyul kay Ji-woo ang sitwasyon nila. Inaya siya ni Ji-woo na tumira kasama niya, malapit sa trabaho, 3 babae lang ang nakatira sa bahay. Parang resort ang bahay ni Hwang Ji-woo, malaki, may katulong, elevator, maluluwag na kwarto, at bilog na kama. Sobrang laki ng banyo na puno ng gamit. Dumating si Cha Il-jo sa tindahan, isang 19 panandang pandagdag pero sobrang nahumaling sa mga drama ng awayan. Iniisip niya na sigurado, dahil kay Jung-eun kaya tumigil, may hinala sa relasyon ni Daehyun at Saetbyul. Inimagine niya si Jung-eun na pumunta sa ospital at binasag ang gamit ni Saetbyul. Sinasabi sa bibig na sorry sa pagkakahawak ng gamit. Sumagot si Saetbyul kay Daehyun, sa kanya ka lang panlabas, ako ang totoong mahal mo. Halatang die-hard fan si Il-jo ng World of the Married. Kaya inimagine ang 2 babae na nagtatampad. Hinilaan ng buhok, pinunitan ng damit, tapos biglang naging 19 panandang. Pagkatapos ng maraming taon, natulog ng magkasama ang pulis at naalala ni Ji-woo ang dati nang nagtatrabaho si Saetbyul para magkapera. Nakakakuha lang ng maliit na kwarto. Si Ji-woo, isang mayaman, hinanap si Saetbyul sa masikip na lugar na tinitirhan. Kahit hindi maganda ang kondisyon, naramdaman ni Ji-woo na iyon ang pinakamatulog niyang gabi kasama ang kaibigan. Tinignan ni Daehyun ang notebook ni Saetbyul at dinala para ibalik. Gusto niyang malaman ang tunay na dahilan ng pag-alis. Para hindi malaman ni Daehyun ang sitwasyon ng pamilya, mabilis tumakbo si Saetbyul mula sa motel pauwi. Nagkunwaring hinintay siya sa nang tanungin ni Daehyun ang totoong dahilan ng pagtigil. Mabait si Saetbyul at hindi sinabing dahil kay Jung-eun. Sinabi lang na gusto niyang maghanap ng mas magandang trabaho na mas malaki ang kita. Wala nang sinabi si Daehyun. Binigay niya ang regalong matagal nang inihanda. Si Daehyun ni Jung-eun para kumain, may personal na dahilan. Pagkatapos insultuhin ng ina ni Jung-eun si Daehyun, hindi pa sila nagkausap. Natanggap ang mensahe, hindi na ganoon ka-excited si Daehyun tulad noon, senyales ito. Nalalong lumalayo ang relasyon nila. Humiling na paumanhin si Jung-eun para sa ina kay Daehyun. Pagkatapos mag-isip, naunawaan ni Daehyun ang sitwasyon ni Jung-eun. Nararamdaman niyang kailangan niyang magsikap pa. Kinuwento niya ang tungkol sa pagtigil ni Saetbyul. 48 oras na lang, magiging 1,000 araw na silang magkasintahan. Espesyal siyang naghanda. Sa tamang oras, inimbitahan ang kumpanya ni Jung-eun na manood. Sumang-ayon si Jung-eun na sasama kay Daehyun pero may bahagyang pag-aalinlangan. Pag-uwi, tinulungan ng ina si Lee na kausapin ang anak. Kapag si Lee ang kadate lang daw makaka-enjoy ng magagandang bagay. Alam ng ina na hindi talaga mahal ng anak si Daehyun. Nararamdaman lang ang hindi matatawid na agwat sa pagitan nila. 2 taon nang magkasintahan, hindi kailanman nabanggit ni Jung-eun si Daehyun sa magulang. Kung noong nag-deliver si Daehyun, seryosong ipinakilala siya ni Jung-eun. Baka tinanggap siya ng ina. Sa huli, si Jung-eun ang totoong nasaktan kay Daehyun, hindi ang ina. Kinabukasan, sinabi ni Jung-eun kay Lee na hindi siya makakasama sa theater. Pinakita ni Lee ang listahan ng mga bisita, puro may Sa huli, tulad ng inaasahan, para sa career, tinanggihan ni Jung-eun ang imbitasyon ni Daehyun. Sa bahay ni Ji-woo ng ilang panahon, isang araw narinig ni Saetbyul ang pagtatalo ni Ji-woo at ng ama na biglang umuwi. Hindi kontento ang ama na kaibigan ni Ji-woo si Saetbyul. Palaging iniisip na hindi nakatapos ng high school. Ayaw makisama sa kaibigan, nag-iwan si Saetbyul ng note at umalis sa bahay ni Ji-woo. Naghintay siya ng trabaho bilang delivery worker. Bawat delivery, dala niya ang protective gear na binigay ni Daehyun. Sa araw na iyon, nagmadali siyang mag-deliver. Nakalimutan ang gear, bumalik pero na-aksidente. Gasgas ang siko, nahulog ang pagkain sa lupa. Sinermonan pa siya. Si Dance, tinanggap ng entertainment company bilang trainee. May pagkakataong mag-debut kung kinuhanan ng litrato si Dance, pinilit ng babaeng maton na maging alipores niya. Natulog ang magkapatid sa public bathroom, naalala ni Dance ang kontrata. Kaya kusang nagmalasakit sa ate, tinulungan siyang maglagay ng gamot, sinabi ang mga nangako ng magandang buhay para sa ate. Maagang umaga kinabukasan, lumalabas na kinuha ni Dance ang pera ng ate para umupa ng babaeng magpapanggap na ina para mapirma. Ang perang iyon ang buong kayamanan ni Saetbyul. Umupo siya sa lupa at umiyak ng malakas. Sa araw ng theater play, nakaupo si Jung-eun sa sisi. Tinawag itong masikip. Tiningnan si Daehyun na wala nang ganang manood si Daehyun sa kalahati ng palabas. Umalis na lang. Narinig ng ina ni Daehyun mula sa kapitbahay na naloko si Saetbyul ng broker at natutulog sa Mabilis niyang hinanap at dinala siya sa bahay para tumira. Opisyal lang nagsimulang magsama ang dalawa. Ginising si Daehyun ng boses ng ina. Sinabi niyang ako lang ang dapat dito, hindi siya. Agad pinalayas ng ina ang anak, sinabing alaga. Bumalik si Saetbyul sa kwarto, paulit-ulit na tinawagan si Dance, basta tatanggapin at patatawarin niya ang kapatid, pero walang sagot. Napansin ni Lee na wala ang isip ni Jung-eun sa palabas. Prangkang sinabi ni Jung-eun na inimbitahan din siya ni Daehyun. Si Daehyun, mag-isang nanood, iniwan ang upuan sa tabi para sa kanya. Nakita siyang mag-isa at malungkot, nagulo ang isip ni Jung-eun, hindi malinaw ang totoong nararamdaman. Lalong nawawala ng tiwala sa relasyon. Kinabukasan, bumili ulit si Daehyun ng tiket. Si Jung-eun, kahit napipilitan, pumayag ulit. Pero alam ng ina ni Daehyun na wala siyang, kaya pinigilan siya at inihanda ng masarap na almusal. Sinabing kumain siya ng mahimbing. Tinuring ng ina si Saetbyul ng mas mabuti kaysa sa sariling anak. Sa pamamagitan ni Ji-woo, nakontak niya ang matalik na kaibigan ni Dance. Kahit nagbanta si Saetbyul, itinago pa rin ito, hindi rin alam kung nasaan si Dance. Nasa entertainment company na si Dance, nagsimula ng maging trainee. Sa totoo, nahirapan ang ina ni Daehyun sa buhay. Nagbebenta ng insurance, walang trabaho ang asawa, palaging naghahanap ng paraan para kunin ang pera ng asawa at hanapin ang unang Si Daehyun, kahit kaya ang manual labor sa tindahan, madaling maawa. Madalas lihim na binibigay ang kinita sa ama. Daehyun para mag-promote ng balak magbayad pero tumawag ang pamilya, sinabing kakabili lang ng insurance. Kahit ang may-ari ng restaurant na kilala na gustong mag-freeload ng ina, sinabihan ng asawa na linisin ang bahay bago umalis pero natulog ang asawa.
Nananaginip pa kay Miihwa, bumubulong ng pangalan niya. Pag-uwi ng ina ni Daehyun, nainis na, narinig ang asawa. Binugbog niya ito ng husto, nararapat lang. Okay. Na walang laman, sa araw na iyon, binuhusan siya ng tubig ng may-ari ng bahay, basa ang katawan. Maang dumating at nanggulo. Naging unang biktima ng mala si Saetbyul. Si Saetbyul, sa kasamaang palad, naging unang tinamaan ng nanonood si Daehyun ng theater play. Sabik na hinintay ang ama para magpalit ng shift. Ang tanging inaalala ng ama ay ang pangako na dagdagan ang sahod ng anak nang hindi sinasabi sa ina. Pagkatapos kumpirmahin na walang tao sa bahay, umuwi si Daehyun para magpalit. Dito nagsimula ang saya, pagkapasok ni Daehyun sa bahay. Hinubad niya ang pantalon, sa tamang oras. Lumabas si Saetbyul mula sa banyo, nagulat at napahiyaw. Agad niyang itinumba si Daehyun, tinakpan ang mata, ayaw tumingin. Sinisi ni Daehyun si Saetbyul, bakit ka nandito sa bahay natin, tumira ka pa sa iba? Sinabihan siyang umuwi na sa sariling, galit na umalis si Saetbyul. Napansin ni Daehyun ang sugat sa kamay ni Saetbyul. Hindi na niya pinansin si Daehyun, hindi masaya, bumalik sa kwarto. Sa gabing iyon, nanood sina Daehyun at Jung-Eun ng play, humingi siya ng paumanhin dahil hindi nakuha ang front. Sa likurang upuan, naapektuhan ang experience. Nangako siyang sa susunod, kukunin niya ang pinakamagandang upo. Magalang na sumagot si Jung-Eun, halatang nararamdaman ni Daehyun ang lumalawak na agwat sa pagitan nila. Pagkatapos ng play, may inihanda pang espesyal si Daehyun. Ticket para sa signed photo, kasama ang director at souvenir. Natakot si Jung-Eun na makilala ang director, baka malantad dahil may business ties ito sa kumpanya. Kilala ng lahat kaya sinubukang tumanggi. Di naintindihan ni Daehyun, hinila si Jung-Eun para magpa-picture. Napilitan siyang hawakan ang bagay sa tabi. Tinakpan ang mukha, napipilitang paglabas ng theater, nagdahilan si Jung-Eun ng sakit ng ulo, tumangging mag-date pa, sumakay agad ng taxi. Walang sinabi kay Daehyun kahit isang salita. Mag-isa, matyaga, siguro nahihirapan na rin si Daehyun ngayon. Hindi umuwi si Jung-Eun, pumunta siya sa bar at uminom kasama si Lee. Napansin ni Lee ang kaguluhan at lungkot ni Jung-Eun, kusang hinawakan ang kamay at hinimas ang ulo niya. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi. Sa oras na iyon, tumawag si Daehyun para kumpirmahin kung nakauwi ng ligtas ang kasintahan. Sa parehong oras, naghahalikan sina Jung-Eun at Lee sa bar. Sa daan pa uwi, dumaan si Daehyun sa opisina ng broker. Nakita ang manloloko na sinasamantala. Ang dilim ng gabi, bumalik sa opisina para ilipat ang nakatagong marumi. Pagdating sa tindahan, narinig niya sa ate ang dahilan kung bakit tumira si Saetbyul. Naloko ng broker ang ipon niya, natulog sa public bathroom, kaya dinala siya ng ina. Nabigla si Daehyun, narinig ang pangalan ng broker company. Hindi ba't iyon ang dinaanan niya? Tumalikod siya at tumakbo patungo sa opisina. Muling nagsisi dahil hindi alam ang lahat, pinalayas niya si Saetbyul. Sa oras na iyon, dumating si Saetbyul sa tindahan para kunin ang gamit. Sinabi ng ate na hinabol ni Daehyun. Mabilis siyang sumunod. Sakay ng electric scooter, hinabol nila ang tumatakbong broker. Mahirap hinawakan ni Saetbyul si Daehyun para silang pusa at daga na magandang peres. Sa pagliko, tatlo silang nagkita, pero nakawala pa rin ang manloloko. Nabigo si Saetbyul, mahirap nang makita ang manloloko, nawala ang pagkakataon. Hindi alam kung kailan ulit makikita. Para tulungan si Saetbyul, hinanap ni Daehyun ang mga kaibigan ng ama para humingi ng tulong sa paghuli sa broker. Nalaman ng mga tito na may lover ang manloloko. Palaging sumusunod sa kanya, maaaring imbestigahan mula rito. Hinanap ang kapatid kahit saan, hindi nakita, kaya humingi ng tulong kay Ji Chang-wook. Nakapasa na ang kapatid sa interview, siguro magiging trainee na. Kahit paano, si Ji Chang-wook ay sikat, maraming kakilala at koneksyon. Maaaring makatulong sa paghanap kay Dance. Pinakalmahan ni Ji Chang-wook si Saetbyul, nangako siyang tutulungan siyang hanapin ang. Samantala, hindi rin madali kay Dance sa entertainment company. Ang ibang trainee, ginagamit ang bawat minuto sa ang gawaing bahay tulad ng paghugas, paglalaba at pamamalansa, napunta kay Dance. Tinanggap na lang ni Dance, basta makapag-debut, handa siyang tiisin. Nais ni Daehyun na matulungan si Saetbyul mabawi ang pera, kaya nagtago siya at sinundan. Ang lover ng manloloko. Nalaman ito ni Saetbyul at sumali rin. Sa unang pagsubaybay, nabigo sila, pero aksidenteng nakita ang isang magkasintahan. Mabilis silang umalis sa electric scooter. Sa bagong araw, balak ng main company na gantimpalaan si Saetbyul bilang outstanding employee. Tatanggi sana siya para iwasan si Jung-Eun, pero nang marinig ang cash prize, napilitan siyang pumunta sa kumpanya. Personal na binigay ni Lee ang award. Bukod sa pera, nakatanggap si Saetbyul ng 2 theater ticket. Sinabi ni Lee na maganda ang play, pinanood niya ito kasama si Jung-Eun. Naalala ni Saetbyul ang kwentuhan nila ng ina ni Daehyun. Sinabi nito na bumili si Daehyun ng 2 tiket para iayain ang kasintahan pero hinanap ni Saetbyul si Jung-Eun para kumpirmahin ang totoo. Sinabihan siyang huwag nang saktan ang mabait na si Daehyun. Nakita ng mga katrabaho ang pagtatalo nila. Mahinahon sinabi ni Lee sa subordinate na hintayin kahit siya ang reyna ng promosyon, hindi niya kailangan ng tao na magpapahirap kay Jung-Eun. Si Jung-Eun, dahil sa magulong damdamin, hindi nakapag-focus, naalala ang mga alaala kay Daehyun. Mabilis siyang umalis sa meeting room. Nagsisi siya sa ginawa kay Daehyun, pansamantalang pagkalito lang iyon. Ngayon, gusto niya na magsimula ulit kasama siya. Hinanap ni Jung-Eun si Daehyun kahit saan, hindi makontak sa phone. Dumiretso sa bahay, nakita ang inaya ng ina ni Daehyun si Jung-Eun sa loob. Narinig ni Daehyun na dumating si Jung-Eun, mabilis siyang umuwi. Natakot na magkita sina Jung-Eun, pero darating ang darating, natapos ang shift ni Saetbyul. Umuwi siya at bumili pa ng cake. Masigasig na inaya ng ina ni Daehyun si Jung-Eun na manatili at kumain. Hindi makatanggi si Jung-Eun, napilitang umupo. Hindi alam ng ina ni Daehyun na tumigil na si Saetbyul. Ipinakilala siya ng malaki bilang empleyado ng tindahan. Parang anak niya na kasalukuyang nakatira sa bahay nila. Dagdag kahihiyan, nainis si Jung-Eun sa loob. Pero hindi makagalit, humingi ng paumanhin at umalis. Tinabo ni Daehyun si Jung-Eun, ipinaliwanag na lahat ay hindi pagkakaunawaan. Ilang beses nang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, palagi si Daehyun ang nagpapaliwanag. Tinamad nang magpaliwanag si Jung-Eun, sumakay ng taxi at umalis. Dumating para magkaayos, pero lalong nagulo. Natulala si Daehyun, nakaupo sa harap ng tindahan. Nakonsensya si Saetbyul, lumapit, kahit gusto niya si Daehyun, ayaw niyang sirain ang relasyon nila. Dumating ang customer para bumili, si Cha Il-jo ang nasa shift. Lumapit ang customer kay Saetbyul pagkalabas ng tindahan. Umuwi si Jung-Eun, wala nang ganang makipag-usap kay Lee na dumalaw. Humingi ng paumanhin at pumasok sa. Nakita ng ina ang anak na nag-aalala kay Daehyun na walang kwenta. Isa pang gabing walang tulog.
Tatlo silang puno ng iniisip. Naalala ni Jung-Eun ang sinabi ng ina ni Dae-hyun na ipinakilala si Sae-byul. Bilang anak, naalala ni Dae-hyun ang hindi pagkakaunawaan kay Jung-Eun. Nasaktan si Sae-byul na makita si Dae-hyun na malungkot. Sinisi ang sarili sa pagkakagulo ng lahat. Hindi makatulog si Sae-byul. Bumaba siya para tulungan ang ama ni Dae-hyun na maghiwalay ng bean sprouts para sa almusal. Lumalabas na ang ama ni Dae-hyun, buong buhay hindi nagtrabaho, hindi kumita para sa pamilya. Alam lang ay maglinis ng bahay. Buti na lang kaya pa niyang gumawa ng gawaing bahay, kung hindi wala ng silbi. Pagkatapos mag-isip buong gabi, desidido si Dae-hyun na direktang magpaliwanag kay Jung-eun. Kasabay, sinundo ni Lee si Jung-eun para pumasok. Dumating si Dae-hyun pagkatapos. Opisyal niyang ipinakilala ang sarili sa ina ni Jung-eun bilang nobyo ng anak niya. Kasalukuyang may hindi pagkakaunawaan sila. Kailangan niyang magpaliwanag ng harapan. Pagkatapos si Jung-eun, ang ina ni Dae-hyun, hindi maganda ang performance, hindi kailanman napasama sa listahan ng outstanding. Pinipilit ng boss. Sa oras na iyon, may tumawag para magtanong tungkol sa insurance. Mabilis siyang pumunta. Lahat plano ng ina ni Jung-eun para siraan. Ang pamilya, tinapakan ng pride ni Dae-hyun para malaman niyang mahirap at umatras. Balak ng ina ni Jung-eun bumili ng malaking insurance. Natuwa ang ina ni Dae-hyun, tataas ang record niya. Pagkatapos, nag-usap ang dalawang ina tungkol. Kinuwento ng ina ni Jung-eun na nag-aral abroad ang anak at nagtatrabaho sa pero umibig sa isang hindi maganda ang trabaho at mahirap ang pamilya. Sumang-ayon ang ina ni Dae-hyun, nagtakang bakit mahal ang ganoong tao. Pinayuhan ang ina ni Jung-eun na pigilan. Huwag hayaang mabulag ang anak sa pag-ibig. Minsan, hindi malinaw ang isip ng mga anak, kailangang makialam ang magulang, dapat pantay ang status para baka gusto lang niyang pakasalan ang anak ng mayaman para umangat sa buhay. Narinig ito, natuwa ang ina ni Jung-eun, pumayag siyang bumili ng insurance, sinabihan ang ina ni Dae-hyun na dalhin ang kontrata sa tuwang-tuwa ang ina ni Dae-hyun, sa wakas magiging reyna ng seles sa 2020. Hindi na kailangang makinig sa sermon ng boss. Pagkatapos, sinadya ng ina ni Jung-eun na ipakalat ang balitang kailangan ng driver sa harap ng ama ni Dae-hyun. Agad pumunta ang ama ni Dae-hyun sa bahay ni Jung-eun para mag-apply. Sa pagbati ng ama ni Dae-hyun, hindi pinansin ng ina ni Jung-eun, diretsong umupo sa sofa. Kinuwento na ang dating driver nakatira sa basement, may amoy basahan kaya tinanggal. Parang eksena sa Parasite, parang sinasadya ng ina ni Jung-eun. Natawagin ng pamilya ni Dae-hyun na parasito. Nakonsensya si Sae-byul, inayos ang gamit para umalis, nakasalubong si Dae-hyun na umuwi para magpalit. Biglang natanggap ang report mula sa tindahan, may customer na nagrereklamo tungkol sa expired. Naalala ni Sae-byul ang customer na bumili ng sausage kagabi, ang dumaan sa kanya. Bumalik sina Dae-hyun at Sae-byul sa tindahan, tiningnan ang kili. Nakita ang customer na sinisilip ang pagkain. Parang profesional na bumibili ng expired goods para mang-blackmail ng tindahan. Ngayon nasa ospital sila, humihingi ng 3 milyon na kabayaran. Kung hindi, nahirapan si Dae-hyun, kusang nagtanong si Sae-byul tungkol sa sitwasyon. Kinuwento ni Dae-hyun na hiniling nila ang 3 milyon na kabayaran. Kahit ganoon, pinakalmahan niya si Sae-byul na huwag mag-alala, pero pagtalikod, malungkot siya. Nagkunwari si Sae-byul na okay, umalis, nakita ang sale sign sa kabilang building. Sinilip si Cha Il-jo, hindi ito ang unang shift, bakit hindi sinuri ng maayos ang expiration date no? Ngayon naging malaking issue. Noong nakaraang araw, nalaman na may malaking kliyente ang ina ni Dae-hyun, mabilis niyang sinabihan siyang pumunta, binigyan pa ng Korean beef bilang regalo. Kumain ang buong pamilya ng grilled beef, natunaw sa bibig ang lasa, lalong ginanahan. Walang ganang tikman si Dae-hyun, hindi lang 3 milyon na kabayaran ang problema niya. Kailangan ding mag-alala sa pagpapabuti ng relasyon kay Jung-eun. Pansamantala si Sae-byul sa bahay ng kaibigang si Il-jo. Pinayuhan siya ni Il-jo na tanggapin ang tulong ni Ji-woo, kahit paano kailangan niyang alagaan ang kapatid. Gusto ni Il-jo tulungan si Sae-byul, pero hindi kaya ng kondisyon, kaya pansamantala lang siyang pinatuloy. Sinabi ni Sae-byul sa kaibigan na huwag mag-alala, siya si Sae-byul na siguradong mahuhuli niya ang broker at mabawi ang pera. Sa meeting ng kumpanya, pinag-usapan ni Lee ang reklamo sa convenience store ni Dae-hyun. Gustong magsampa ng kaso ang biktima sa authorities, nakakaapekto sa reputasyon ng main company. Kailangang ipinasa niya kay Jung-eun ang buong responsibilidad. Sa kabilang banda, nag-isip si Sae-byul ng paraan para tulungan si Dae-hyun. Maaga siyang pumunta sa tindahan. Nakita ang mga tao mula sa main company na pinayuhan si Dae-hyun na bayaran ang kabayaran para gawing maliit ang malaking. Pero hindi iniisip ni Dae-hyun na ito ang pinakamabuting paraan laban sa profesional na manloloko. Gustong tumulong ng munting anghel na si Sae-byul kay Dae-hyun, inaya si Cha Il-jo na pumunta sa ospital. Una siyang pumasok sa kwarto, binigyan ng bulaklak ang pasyente na masama ang tingin. Akala kay Sae-byul madaling takutin. Nagalit si Sae-byul, nagbihis bilang goon, natakot sila na parang modernong bola. Binaba ang kabayaran sa 1 milyon. Sinilip ni Ji Chang-wook ang balita tungkol kay Dance, natagpuan ang entertainment company kung saan siya may address na ng kapatid, nakahinga ng mahimbing si Sae-byul. Si Dance naman, buong araw ginagamit ng mga kasama. Sa wakas, hindi na kinaya, ibinuhos ang maruming damit sa kanila, binantaan na huwag lumampas. Hindi siya katulong nila. Kung hindi makikinig, gagamitin niya ang kamao, 1 o 3, bahala sila pumili. Natakot ang mga kasama sa aura ni Dance, walang nagsalita. Mabilis binigay ni Sae-byul ang good news kay Dae-hyun, napangiti si Dae-hyun. Pero naisip ulit, problema ng tindahan niya, dapat siya mismo ang humarap. Walang kasalanan si Sae-byul, bakit kailangang bumili ng bulak? Bukod dito, kapag binayaran ang kabayaran ngayon, paano kapag niloko niya ang ibang tindahan? Kahit 1 milyon ayaw niyang ibigay. Malinaw na tinulungan siya ni Sae-byul sa problema, pero sa huli nasisi pa, kawawa naman. Paulit-ulit na tinawagan ni Dae-hyun si Jung-eun, hindi makontak. Sa tindahan lang nalaman ang mga nangyari kay Sae-byul kamakailan. Nang tanungin ni Ji Chang-wook kung nasaan si Sae-byul, tumahimik si Dae-hyun. Labis na hindi nasiyahan si Ji Chang-wook sa walang pakialam na ugali ni Dae-hyun. Palaging iniisip ni Sae-byul ang kapakanan niya, pero wala. Samantalang alam ni Ji Chang-wook ang lahat tungkol kay Sae-byul. Kaya mabilis siyang natagpuan sa rooftop, inaya sa bahay, lihim silang bumalik sa apartment. Aksidenteng nakuhanan ng reporter ang pag-uwi nilang magkasama. Nagluto si Ji Chang-wook ng hapunan para kay Sae-byul. Pinakita ang video ni Dance na nagsasanay sa kumpanya. Ipinadala ito, nakita si Sae-byul na nagsisikap ang kapatid para sa pangarap, nakampante na siya. Nagsimulang maging driver ang ama ni Dae-hyun para sa pamilya ni Jung-eun, masigasig na binubuksan at sinasat. Magalang na hinatid ang dalaga pa uwi, hindi alam na kasintahan ito ng anak.
Natanggap ni Saetbyul ang mensahe ni Daehyun na pumunta sa tindahan. Lumalabas na siya mismo ang pumunta sa health department para i-report at imbestigahan ang incident. Pagkatapos suriin, makikipag-ugnayan ang staff sa pasyente. Kung may solidong ebidensya ang customer, tatanggap ng parusa si Daehyun. Inamin niyang kasalanan niya ang hindi agad natugunan ang expired goods. Pero masyadong masama ang intensyong mang-blackmail ng tindahan. Ayaw niyang palakihin ang loob ng mga profesional na manloloko. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag niya si Saetbyul para turuan. Kapag may problema, huwag isipin ang pisikal na solusyon o kundi gawin ito ng tama ayon sa proseso. Sa gabing iyon, si Daehyun ni Jung-Yun. Pagkakita pa lang, nagpaliwanag na naman siya tungkol kay Saetbyul. Tahimik si Jung-Yun, nagdesisyong makipaghiwalay para hanapin niya. Ang tamang tao para sa akin, talagang hindi kami bagay ng dalawa. Pagkasabi, lumabas siya ng calf at sumakay sa kot. Lumuluha si Jung-Yun sa sakit. Hinawakan ni Lee ang kamay niya at dinala siya sa park. Pinakalmahan ang damdamin, bumalik sa mundo niya. Kinaumagahan, madilim ang mood ni Jung-Yun, malungkot si Daehyun na bumalik sa tindahan at pinalayas ang nanay. Plano ng nanay na ipahanap kay Daehyun ang birthday ni Jung-Yun para tingnan ang kapalaran nila. Ngayon, direktahan ang naghiwalay. Pinanood ni Sarang ng paulit-ulit ang video ng kapatid na nagtatraining sa martial arts. Pag pinuri ni Daehyun si Jae Hoon-gok na matuwid, hindi pumili ng madaling paraan sa pagharap sa manlolokong clip, kundi hinawakan ito sa tamang paraan. Nagpakita ng inis si Jae Hoon-gok. Nang pumunta si Jae Hoon-gok sa banyo, nakita ni Sarang ang direktor ng promosyon sa restaurant. Nalaman niyang pinagbantaan ito ni Lee, kaya napilitang tanggalin siya. Nagpanggap si Sarang na okay lang at hinikayat pa ang direktor na palakasin ang sales. Ngayon, talagang walang trabaho na siya, kailangan ng mag-alala sa kabuhayan. Pagkatapos kumain, dumaan si Sarang sa tindahan, lihim na tiningnan si Daehyun na malungkot habang naglilinis. Si Jae Hoon-guk naman, mula sa malayo, tinitik. Sa oras na iyon, pumipili ng damit ang nanay ni Jung-Yun para sa anak bilang pagbat. Ang espesyal na tulong ni Lee ang nakatulong sa kanya, natuwa ang nanay sa manugang na ito. Si Daehyun, nalulunod pa rin sa sakit ng hiwalayan, aksidenteng narinig mula sa dating kasamahan na si Jung-Yun ay anak ng shareholder ng kumpanya. Ngayon, na-promote bilang direktor ng marketing. At wala siyang alam sa mga bagay na ito. Dumating siya sa harap ng bahay ni Jung-Yun, sakto siyang umuwi. Galit siyang nagtanong kung bakit hindi sinabi ang totoo na anak siya ng shareholder. Natakot ba na malaman niya? Nagagamitin niya ang impluwensya ng pamilya niya para sa promosyon, sahod, o dahil lang sa pera kaya dumating siya para humingi ng paliwanag. Sumagot si Jung-Yun na pareho lang sila. Hindi ba't sinabi niyang hindi na siya makikipag-ugnayan kay? Pero sa totoo, madalas pa rin silang nagkikita. Bakit? Sa tamang oras, umuwi ang nanay ni Jung-Yun, nalaman na ang tatay ni Daehyun ay driver ng pamilya. Dinala ng anak ang kontrata para pirma. Sa gulo ng sitwasyon, hindi pa rin dumating ang nanay ni Daehyun mula sa malayo. Naisip ni Daehyun na lahat ay plano ni Jung-Yun, tinapakan ang dignidad niya. Kahit magpaliwanag si Jung-Yun, hindi na nakikinig si Daehyun. Naiba na ang tingin niya sa kanya kumpara sa iniisip niya. Hindi masaya ang hiwalayan nila. Sinisi ni Jung-Yun ang nanay, naghiwalay na sila, bakit kailangan pang saktan si Daehyun? Gusto ng nanay na lumikha ng hadlang sa pagitan nila para tuluyang maghiwalay. Pagkaalis ng anak sa bahay nila, binisita ng nanay ni Daehyun ang pamilya ni Jung-Yun. Pilit tinigilan ang galit, umiti ng maluwag para pirmahan ng nanay ni Jung-Yun ang insurance contract. Pagkatapos magalang na ipinahayag, kahit anong kondisyon, ang mga anak ay kayamanan ng mga magulang. Pag-alis, nakita niya ang tatay ni Daehyun na nag-aayos ng damuhan, mabilis na tinakpan ng folder ang mukha at umalis. Binati ng mga kasamahan ang nanay ni Daehyun, siguradong sa kanya ang titulong Queen of Business ngayong taon. Pero sa sitwasyong ito, pilit lang siyang umiti bilang tugon sa init ng mga tao. Ang tatay ni Daehyun, habang iniisip, lalong nakita ang mali. Nilalaro nila ang buong pamilya, pinahiya pa ang anak. Iniwan niya ang susi sa kotse, nakita si Jung-Yun na nagdidilig ng bulaklak sa binuksan niya ang sprinkler system, sumigaw ang nanay ni Jung-Yun. Sa daan pa uwi, bumili pa siya ng maanghang na paa ng manok na gusto. Napabuntong hininga siya, bakit hindi naghanap ng mayamang lalaki ang asawa, kaysa napakasakit nito para sa kanya. Magkahiwalay na dinadala ng mag-asawa ang sakit sa puso, lumuluha sa matagal nang nakiusap si Sarang bago nakuha ang address ng kapatid mula kay Jae. Sa baba ng building, nakita niya ang kapatid na bumaba mula sa service vehicle. Ang usapan nito sa kaibigan na sa buong mundo, si Sarang ang pinakamamahal ni Dad. Kapag matagumpay ang debut, ibabalita niya ang good news sa at. Habang nalulunod sa emosyon si Sarang, biglang umandar ang kotse sa tabi, natakot siya. Sumigaw ng malakas, napansin siya ng dumiretso ang magkapatid sa roadside. Sinisi ni Sarang ang kapatid sa pagkuha ng peking nanay kapag nahuli. Lalo na silang mga ulila, kailangang mag-ingat. Isang maliit na pagkakamali, iba na ang tingin sa kanila ng iba. Nangako si Dansik na kapag matagumpay ang debut, kusang sasabihin niya sa kumpanya. Nakita ni Jae Hoon-guk na nasa bahay niya si Sarang. Sinabi ng manager na mas nagsikap si Jae Hoon-guk kaysa iba para para makuha ang tagumpay na ito. Kung kumalat ang chismis, maaaring masira ang career niya sa isang iglap. Umalis si Sarang sa bahay ni Jae Hoon-guk, wala nang matutuluyan. Sa tamang oras, tumawag si Daehyun, tinawag siyang umuwi dahil hindi pa alam ng nanay na lumipat siya. Maraming araw nang hindi umuwi, sumang-ayon si Sarang na bumalik agad. Pagdating sa bahay, naghihintay na ang nanay ni Daehyun sa kwarto. Hindi natuwa sa pag-alis ni Sarang nang walang paalam. Kahit isang gabi lang sa labas, dapat tumawag sa bahay, iisang pamilya sila. Ang walang sabi-sabi ay nagpapalungkot sa matatanda. Sa salitang iisang pamilya, biglang tumulo ang luha ni Sarang. Sinabi pa ng nanay ni Daehyun na siya ang guardian ni Sarang. Umiiyak siya, ito ang pakiramdam ng pamilya na hinintay niya. Naglalakad si Daehyun sa tabing dagat, naalala ang mga alaala kasama si Jung-Yun. Noon, pareho silang nagtatrabaho sa head office, pero dahil gusto niya ang kaya nag-resign siya para magbukas ng sariling. Espesyal na dinala ni Sarang ang cool caution para kay Daehyun. Aksidenteng nakita si Eun-byul, nalaman na naghiwalay na sina Daehyun at okay, sobrang saya, sobrang saya. Lumingon siya para tingnan ang horoscope ngayon, tumawa ng malakas dahil matutupad ang pangarap. Niloko niya si Eun-byul para makuha ang lokasyon ni Daehyun, mabilis siyang tumakbo doon. May hawak na fairy sparklers, lumitaw siya sa harap ni Daehyun na lasing at umiiyak ng malakas.
Higit pa sa sakit ng hiwalayan ang sakit sa puso dahil napahiya ang pamilya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita siya ng kalokohan at bumagsak. Pagka-uwi ni Jae-hoon Gok mula sa trabaho, sinabi ng manager na alam na ni Sarang ang pinayuhan siya na ang tirahan niya ngayon ay mula sa kumpanya, pagkain at damit mula sa fans. Kung makikipagkaibigan man, dapat sa mga bituin na maraming fans. Hindi sa mga tulad ni Sarang. Walang maidudulot na benepisyo. Dinala ni Sarang si Daehyun sa kalapit na hotel. Habang tinitingnan siyang mahimbing na natutulog, 15 taon na ang nakaraan, noon, bata pa siya, nagtatraining sa dojo, bumagsak ang mababang kalidad na gamit. Dumadaan si Daehyun, nasalo niya si Sarang. Mula noon, hindi na nakalimutan ni Sarang. Binalikan niya ang bawat pagkakataon na hinawakan ni Daehyun ang kamay niya. Hinila siya palapit. 15 taon na ang nakaraan, maliit pa si Sarang. Nahulog na ang loob niya kay Daehyun, ang naging tagapagligtas. Kahit hindi siya nakilala ni Daehyun, okay lang, gagawin ni Sarang na hindi siya makakalimutan kailanman. Lasing si Daehyun, hinawakan ang kamay ni Sarang. Sinabing huwag umalis, kailangan niya siya, at tinawag ang pangalan niya. Naantig si Sarang, itinulak si Daehyun sa gilid at nahiga sa tabi niya. Nang magising mula sa kalasingan, tiningnan ni Daehyun ang sarili sa salamin. Nakita ang salitang sa kinaumagahan, masigla si Sarang na bumalik sa tindahan para magtrabaho. Napansin ng nanay ni Daehyun na maganda ang mood niya, tumatalon at tumatawa na parang bulaklak. Tunay na gusto niya ang babaeng ito, sa anong anggulo man tingnan, maganda siya. Bumalik sa tindahan, masaya rin si Sarang. Sa kabilang banda, nag-aalala si Jae-hoon Gok kay Sarang na pinalayas ng manager. Pumunta siya sa natakot siya na wala siyang matutuluyan. Gusto sanang gayain siya sa bahay niya, pero pumasok si Daehyun. Iniwan na ni Sarang si Jae-hoon Gok sa isang tabi. Nag-usap sila tungkol sa mansa sa mukha ni Daehyun. Tinitingnan silang nagbibiruan ng matamis. Gusto nang umalis ni Jae-hoon Gok. Sa labas ng salamin, nakita niya sina Sarang at Daehyun na tumatawa, nalungkot siya. Sinabing dapat sa kanya nakatingin si Sarang ng ganoon. Hindi napansin ng dalawa ang kakaibang mood ni Jae-hoon Gok. Patuloy silang naglalaro sa tindahan. Nag-away pa sila dahil binago ni Sarang ang pagkakaayos ng instant noodle. Pagkatapos, nagpanggap siyang manager. Tinanong si Daehyun kung bakit bumaba ng husto ang kita pagkaalis niya. Paano makakapagbukas ng bagong branch kung ganito? Malungkot si Daehyun habang pinapagalitan ni Sarang. Hiniling pa niya itong tulungan siyang kunin ang mga hindi ginagamit sa drawer. Lumabas na naroon pa rin ang employee card ni Sarang. Hinintay ito ni Daehyun. Espesyal na hiniling ni Sarang na isuot ito sa kanya ni Daehyun. Ito ang alaala ng pagiging dapat si Daehyun mismo ang maglalagay para magkaroon ng kahulugan. Nag-uusap at tumatawa sila. May ate na kumakain ng sandwich sa labas ng tindahan. Napansin ni Sarang na pinalitan na ni Daehyun ang wallpaper ng phone niya. Hindi na larawan nila ni Jung-eun. May guilt pa rin si Jae-hoon Gok, pero itinanggi ni Daehyun na dahil sa kanya ang hiwalayan. Kaya tumigil na siya sa pakiramdam ng kasalan. Ngayon, maganda na, single rin si Daehyun, pwede nang hayagang makasama siya ni Sarang. Gabi nang umuwi, binati ni Daehyun ang nanay sa pagiging queen of business. Tinanong kung sino ang mayamang bumili ng malaking insurance, iminungkahi na magpasalamat sa pamamagitan ng mula sa tindahan para sa inihanda ng tatay ang pagkain sa mesa. Sinabihan siyang kumain ng mabilis at biglang umuwi ang ate, hindi tamang oras na tinanong tungkol sa girlfriend ni Daehyun. Kailan daw dadalhin sa bahay para makilala? Nahiya ang lahat, hindi napansin ng ate ang matalim na tingin ng tatay. Patuloy ang nanay, narinig daw niya na mayaman ang girlfriend niya, pwede pang makabili ng ilang insurance contracts. Inilabas ni Daehyun ang certificate ng nanay, nagkomento ang ate na kung ibebenta ang insurance sa pamilya ng girlfriend ni Daehyun. Siguradong mapapanatili ng nanay ang titulong Queen of Business, napakaganda. Hindi na nakatiis ang nanay, sinabihan ang anak na tumahimik. Bulungan pa ng ate, tinanong ang bagong trabaho ng tatay. Sinabing gawin lang ng mahusay at sundin ang boss. Pagkasabi, kumuha pa siya ng pagkain sa ref para iwi. Pagkatapos kumain, bumalik si Daehyun sa tindahan. Nakita si Sarang na maingat na pinupunasan ang makatrabaho kasama si Daehyun ang pangarap niya. Ang salitang ito ay nagdulot ng duda kay Daehyun kung bakit bumalik siya sa tindahan. Coincidence ba o planado na? Naalala ni Sarang na aksidenteng nadaanan niya ang tindahan kasama ang kaibigan noong hindi nagtagal, nakita niya si Daehyun sa tindahan, natagpuan ang tagapagligtas na minahal niya sa unang tingin. Pumunta para silipin si Daehyun. Hanggang isang araw, nag-post ang tindahan ng job hiring. Hindi sinabi ni Sarang ang totoong nararamdaman, sinabi na mag-apply katulad ng sagot ni Daehyun noon. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang paraan ni Daehyun para sumagot. Pagkatapos, tinanong ni Sarang kung bakit gusto siyang palaya. Naalala ni Daehyun na pagkatapos ma-vote si Sarang bilang outstanding employee. Gumawa siya ng card pero hindi na nasabi sa kanya. Hindi inamin ni Daehyun, sinabi lang na utos iyon. Masaya silang magkasama, parang dalawang tanga. Noong una, narinig ng tatay ni Daehyun ang tungkol kay Mihwa, balak pero naisip ang hirap ng asawa at sakripisyo para sa pamilya, kaya iniwan niya ang planong iyon. Walang alam si Daehyun dito, iniisip pa rin kung anong regalo ang ibibigay sa mayamang pamilya. Sinabi ng tatay na ang dapat alalahanin ngayon ay ang nanay ni Jung-eun. Gusto ni Daehyun na kanselahin ng nanay ang kontrata. Pero, noong pinirmahan ang kontrata, siguro kinailangan ng asawa na lunukin. Kung ituturo iyon ng anak, mahihiya ang asawa sa harap ng mga anak, lalong masasaktan. Ginamit ng nanay ni Daehyun ang sakit bilang inspirasyon. Gabi-gabi pa rin siyang nagtitinda ng insurance. Tumawag si Daehyun sa nanay, luhaan na nangakong pakikitunguhan siya ng mahusay para maging mas. Hiniling na maghintay pa ng kaunti. Sa huli sinabing mahal niya ang nanay. Matagal nang nahirapan ang nanay, gusto ni Daehyun na ayusin ang bakasyon. Pinuri ni Sarang si Daehyun sa pagiging mabuting anak, nakuha niya ang puso niya. Hinila ni Daehyun si Sarang sa tindahan para tingnan ang bagong uniforme na espesyal. Pinagawa para ipagdiwang ang pagiging opisyal na empleyado ni Sarang. Sinubukan nila ang damit, parang couple outfit. Binigyang diin na uniforme lang ito para bantayan si Sarang na magtrabaho ng mahusay. Bumati si Sarang na parang sundalo, sumagot ng opo. Dahil nagsundalo si Daehyun noon, muli silang nagkaroon ng pagkakataong maging malapit. Paminsan-minsan may lumilitaw na. Sinabi pa ni Daehyun na espesyal si Sarang, kaya siya binigyan engis na wala pang iba. Dahil sa salitang ito, masaya si Sarang buong gabi. Sa tindahan, nag-sign siya kay Daehyun, pakiramdam niya nakalimutan na nito. Si Jae-hoon Gok, may shooting para sa ad, kusang iminungkahi na sa tindahan ni Daehyun ito gawin.
Sina Lee at Jong-eun mismo ang pumunta sa tindahan. Nakita sina Daehyun at Sarang na nagsiselfie. Dahil sa trabaho, sinabi nilang gusto nilang hiramin ang tindahan bilang lokasyon. Sinabi ni Daehyun na kailangang pag-usapan ito kay Manager Sarang. Pagkatapos, makikipag-ugnayan siya sa head office. Nagpanggap si Sarang na walang problema, pero nang umupo at mag-isip, parang may mali sa pakiramdam. Sinadya ni Daehyun na gamitin siya para inisin si Jong-eun. Gusto lang niyang pag-usapan kay Sarang. At dahil kay Sarang, nalagpasan niya, sinabi niya na kung sapat na mabuti ang kasalukuyang tao, masayang tinanggap ni Sarang ang alok na mag-shoot. Hindi dapat palampasin ang ganitong pagkakat. Gabing iyon, dumaan ang magulang sa tindahan, tumakbo si Daehyun palabas at niyakap ang. Lumabas si Sarang para batiin ang matatanda. Sinabi na darating si Jae-hoon-guk para mag-shoot. Sinabing ang namamahala ay si Jong-eun, ang direktor ng marketing. Narinig ng magulang ang pangalang Jong-eun na wala ng sina Daehyun at Sarang, maingat na nilinis ang tindahan. Dumating sina Lee at Jong-eun. Nagpasalamat kay masaya si Sarang na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Para makapag-focus siya sa trabaho sa tindahan. Hiniling ni Jae-hoon-guk na makapagsuot ng parehong uniforme, tulad ng couple outfit. Pagkatapos, inihayag na ang grupo ni Dansik ay magdedebut. Nangako siyang tutulungan ang promosyon para kay Dansik. Nagpasalamat si Sarang at inakbayan si Jae-hoon-guk. Napansin ni Jae-hoon-guk ang kakaibang vibe sa pagitan ni Daehyun at Jong-eun. Masayang ibinalita ni Sarang na naghiwalay na sila, sa wakas may pagkakataon na siya. Magkasama pa silang tumayo sa likod ng salamin. Tumatalon si Sarang, ibinahagi kay Daehyun ang masayang balita tungkol sa debut ng kapatid. Natuwang si Daehyun para sa kanya, sinabing magpaparty sila para ipagdiwang. Sa gilid, sina Jae-hoon-guk at Jong-eun tinitingnan ang dalawang masaya pero malungkot sa. Hinanap ni Jae-hoon-guk si Daehyun, naisip niya na ang saya ni Daehyun kasama si Sarang ay sinadya para inisin si Jong-eun. Kung walang seryosong plano, huwag hayaang magkamali ng akala si Sarang dahil gusto niya ito. Sa tamang oras, pumasok si Chen-go, hinila ang dalawa para simulan ang paghahanda. Pinaganda ng makeup artist si Jae-hoon-guk, sinabi ni Daehyun ng may asim. Na ano ba ng pagkakaiba ng pagpapahid ng mga iyon sa. Pagkatapos, pumunta siya sa bodega, naglagay ng primer, gustong magmukhang mas maganda. Sinimulan ang shooting ng convenience store experience ni Jae-hoon-guk. Maraming fan ang dumating para mamili. Dati, dahil kay Daehyun sila pumupunta, pero ngayon hindi siya pinapansin. Habang nagkakalkula si Daehyun para sa customer, nagkakamali siya sa kaba. Naakit ang mga babae kay Jae-hoon-guk, sinabing kung siya ang magbubukas ng convenience, siguradong pupunta sila araw-araw. Sinadya ni Jae-hoon-guk na sabihin baka siya na lang ang maging manager. Sumang-ayon ang mga babae, nasaktan si Daehyun. Napansin ni Sarang na hindi pantay ang makeup sa mukha at liig ni Daehyun, naisip niyang cute siya. Pinagalitan niya si Jae-hoon-guk kung bakit sinabing gusto niyang maging manager sa harap ng lahat, nahiya si Daehyun. Baka nagselos ba dahil mas gwapo si Daehyun? Tinignan ng masama ni Jae-hoon-guk, sinabing mas gwapo si Daehyun. Sabi ni Sarang na tingnan niya ang sarili sa salamin, hindi talaga makakapantay kay Daehyun. Narinig ito ni Daehyun mula kay Sarang, napangiti siya, pero hindi pa nakakapagsalita nang biglang nagbago ang tono ni Sarang. Ang manager natin, malapit ng magnegatibo 30, hindi tulad. Marami tayong wrinkles sa noo kaya tinatakpan natin ang bangs. Sa loob-loob ni Daehyun, napamura siya ng malakas. Hindi pinansin ni Sarang ang inis ni Daehyun, patuloy siyang hindi natuwa. Hindi pa sila nakakapag-usap ng matagal. Nag-sign na ulit si Sarang sa manager sa labas ng salamin. Hindi naintindihan ni Jae-hoon-guk ang body language nila, lalong nainis sa loob. Sa susunod na scene, ipinakilala ni Daehyun ang beef tripe mula sa ibang tindahan na ipapare sa mixed noodles. Dapat ipromote ang produkto ng sariling tindahan, pero ibang lugar ang inirekomenda niya. Prangko si Daehyun, naisip niyang mas maraming opsyon ang mga consumer nito. Pinayuhan siya ni Direk Bae na huwag magmalikhaing ideya na. Sumagot si Daehyun na siya ang may-ari ng franchise store. Hindi siya subordinate, kaya hindi kailangang sumunod. Hiniling ni Direk Bae na itigil ang shooting. Tumayo si Sarang para ipagtanggol si Daehyun. Natakot si Direk Bae sa aura niya, nagbigay ng 0 minutong break. Pinuri ni Daehyun si Sarang na mahusay ang ginawa. Natuwang siya sa papuri, kumain pa ng snacks. Sinabi niyang cool si Daehyun kanina, sinuway niya ang crew. May batang lumapit kay Daehyun, siya mismo ang nagkalkula ng bayad. Tinitigan siya ng matagal ni Sarang, hindi inaalis ang Nabalitaan ito ni Jong-eun, pinatigil niya ang shooting, dumating agad sa set para alamin ang nangyari. Personal na humingi ng paumanhin kay Daehyun. Balak sanang magmalasakit si Daehyun at sabihin may mali rin siya, pero pinigilan siya ni Sarang. Kapag humingi na ng sorry, tanggapin mo na, bakit ka pa yumuyuko at nagpapakababa? At saka, kasama mo pa ako. Kung may gumawa ng kahit ano, tutulungan kita na turuan sila ng leksyon. Nadama ni Daehyun na maaasahan si Sarang. Kapag nag-uusap sila, lagi silang nagbibiruan ng mata. Pagkatapos ayusin ang gulo sa tindahan, nakatanggap si Jong-eun ng tawag mula kay Lee. Tunay na nakakabigo ang bawat bagay. Narinig ito ng magulang ni Daehyun, naisip ng nanay na sinadya itong sabihin para marinig niya. Magkaharap na sila pero hindi siya binati ng nanay. Tinuruan ni Daehyun si Jong-eun na hindi sila bagay dahil sa kanya, panlabas lang ang tinitingnan. Kahit mahirap si Daehyun, hindi siya nagsasalita ng walang basehan. Tanghali noon, may estudyanteng naiwan ang libro sa tindahan. Hindi nakatapos ng high school si Sarang, binuklat niya ang libro, lumapit si Daehyun, tinanong kung gusto niyang mag-aral ulit. Naisip na ni Sarang na kumuha ng equivalency test, pero wala pang oras. Balang araw, kukunin niya ito, dahil para maging manager, kailangan ng high school. Noon, gusto niyang maging flower designer, pero naimpluwensyahan siya ni Daehyun. Kaya gusto niyang maging manager ng convenience store. Kawawa si Jae-hoon-guk, palaging nakatingin lang sa dalawang masayang nag-uusap. Ang masayang ngiti ni Sarang ay para lang kay Daehyun, hindi pa nakakapagsalita ng matagal. Ginamit ni Daehyun ang linya ni Sarang, sinabi kay Jae-hoon-guk na matutulog na siya. Malapit ng magnegatibo 30, madaling mapagod. Napansin ni Sarang na bahagyang nakabukas ang bangs ni Daehyun ngayon, sinadyang ipakita ang noo. Malinaw na narinig niya ang usapan nila ni Jae-hoon-guk, talagang childish. Umuwi si Daehyun, hinintay ni Jae-hoon-guk ang pagkakataong makasama si Sarang, pero pinalayas siya ni Daehyun. Hindi siya binigyan ng chance na makasolo si Sarang. Basta umuwi si Daehyun para magpahinga, kahit paano, bata pa siya, kaya kayang magpuyat.
Para patunayang hindi siya matanda, ipinaliwanag ni Daehyun na hindi siya pagod, malakas pa. Walang gustong umuwi, kaya sabay silang bumalik sa tindahan kasama si Sarang. Dahil gusto nilang dalawa na manatili, pumunta si Sarang sa bodega para matulog. Iniwan ang tindahan sa dalawang lalaki para pagkatapos ng shooting, humingi si Sarang ng kalahating araw na leave para manood ng debut ng kapatid kasama. Pinayagan siya ni Daehyun, pero biglang nagkaroon ng bagong schedule si Jae-hoon-go, kailangang umalis. Si Sarang, nasa gitna ng crowd, nanood ng unang performance ng kapatid, matagumpay, pero aksidenteng nadula si dumugo ang ilong niya, pero ngumiti pa rin hanggang matapos ang show. Karapat-dapat sa isang artista ng Korean girl group. Naging viral ang pagkadulas, pinuri ng mga tao ang profesionalismo niya. Si Sarang, palaging inaalagaan ang kapatid, napagod din sa proseso. Habang tinitingnan si Dansik na unti-unting lumalaki, nasasaktan siya sa pagkadulas nito sa stage. Pinilit itong magpa-picture. May kasama pang larawan si Dansik na pinilit tumapak sa iba. Sinabihan siya ng mga masasamang babae na huwag kalimutan ang limang. Habang nag-uusap, nakatanggap si Dansik ng congratulatory call mula kay Jae-hoon-go. Narinig ng mga masasamang babae na si Jae-hoon-go ang malaking hiniling ni Dansik kay Jae-hoon-go na harapin ang mga babae. Isang beses lang, ang mga larawang iyon ay hindi dapat malabas, kung hindi, matatapos ang karir niya. Naisip ang eksena kung saan makikita ni Sarang ang mga babae. Tunay silang humingi ng, sa wakas, natapos ang araw na puno ng emosyon para kay Sarang at Dansik. Pinayuhan ni Dansik na huwag magkita sa bar dahil hindi pa siya sapat ang edad. Ang mga masasamang babae, natuto pagkatapos maturuan, umalis ng hindi komportable at inalo ni Jae-hoon-go si Dansik ng matalik, balak magigan. Pagkatapos ng unang performance, pumunta si Dansik sa tindahan para hanapin. Maganda sana ang mood, pero nilabas na ng matandang ate ang mga. Natakot si Dansik, ikinuwento ang lahat sa ate. Ginamit ng mga masasamang babae ang mga lara. Kahit si Sarang, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinaumagahan, naiinis si Sarang nang pumasok si Daehyun sa tindahan. Ipinakita sa kanya ang isang sorpresa. Lumabas na inayos niya ang isang study corner sa bodega para sa kanya. Inihanda ang lahat ng gamit sa pag-aaral at materyales para. Sinabi niyang dapat makipag-date sa taong makakatulong sa iyo. Naantig si Sarang, niyakap si Daehyun, itinulak siya nito. Sinabing ang pagyakap, natural lang na lalaki ang magsimula, kaya siya na ang yumakap kay Sarang. Sinabihan siya, mag-aral ng mabuti, sikat. Ang ad ni Jae-hoon-go, nakatanggap ng mainit na tugon mula sa netizens. Ang intro ni Daehyun, nakatulong din sa pagtaas ng sales ng convenience store at ng beef tripe restaurant. Sa totoo, noong nasa kumpanya pa si Daehyun, iminungkahi niya na ang convenience store ay makipagtulungan sa local restaurants para sa joint prod. Sinuya ni Direk Bae na kung ganoon, dapat nanatili siya sa kumpanya. Gumawa ng maganda bago umalis, nagmalaki pa. Narinig ito ni Jong-eun, tinanong ang ibig sabihin ng sinabi. Doon, nag-resign si Daehyun ng walang dahilan. Lumabas na sa phone scam prevention campaign. Dahil sa problema sa pakikipagtulungan sa pulis, si Jong-eun ang namahala noon. Kaya hindi na ayos sa huli. Lumabas na sinabi ni Lee kay Daehyun na siya ang sumalo ng kasalanan, kung hindi, maapektuhan ang future ni Jong-eun. Hinanap ni Jong-eun si Daehyun, tinanong kung bakit siya tinulungan sa pagsalo. Humingi ng sorry, nangakong ibabalik ang lahat, hindi siya pababayaang magdusa ng walang bayad. Sabi ni Daehyun, tapos na ang lahat, pinayuhan si Jong-eun na huwag siyang hanapin para sa maliit na bagay na ito. Nakita ni Sarang na magkayakap sila, hindi natuwa, hindi pinansin si Daehyun, kinuha ang libro, umuwi pagkatapos ng shift. Habang iniisip, lalong nainis, tapos na ang hiwalayan, bakit nagyayakapan pa? Hindi ba? Ang ex-girlfriend, pumasok na naman, napansin ni Daehyun ang kakaiba kay Sarang. Tinawag si Eun-byul na dumadaan, tumayo sa harap ng tindahan, nakaupo siya sa loob, talagang naririnig niya ng malinaw. Ang usapan nila ni Jong-eun, siguradong narinig ni Sarang. Tinulungan ni Jong-eun si Daehyun na bumalik sa kumpanya, balak pang makipag-dinner sa chairman. Si Direk Bae, binigyan ng misyon na kumbinsihin si Daehyun na dumalo sa dinner. Nakita ng nanay ni Daehyun ang pagkakataon, hindi dapat palampasin, ipinilit na pumunta siya ng tama. Nag-aalala si Sarang tungkol sa mga larawan ng kapatid, hindi alam kung paano ayusin. Biglang naalala ang payo ng tiyahin na kapag may problema, huwag isiping suntukan ang o umasa sa iba. Pagkatapos mag-isip ng matagal, dinala niya ang family documents sa entertainment agency ng kapatid. Balak umamin na si Dansik ay gumamit ng peking guardian para pumirma ng kontrak. Lumitaw si Jae-hoon-go, hinila si Sarang, sinabing huwag magsinungaling. Nakuhanan ng litrato ng reporter ang magkapatid. Pagkatapos makuha ang larawan, pumasok si Sarang sa bahay ni Jae-hoon-go. Pero may naisip pang headline na si Jae-hoon-go, inaalagaan ang kapatid. Dumating ang mga masasamang babae. Sinabihan ni Sarang ang kapatid na bumalik sa kumpanya, siya na ang bahala. Sa isang liblib na lugar kasama ang mga masasamang babae. Ayaw niyang, tatlo ang sumugod, binugbog at habang binubugbog, binalaan siya na kumita ng pera bilang debut gift para kung may debut gift, matatahimik sila pansamantala. Hintayin na magkasalari si Dansik. Sa kahatiin 50 tandang. Nagtago ang reporter sa gilid. Kinuha ni Sarang ang telepono. Tinawagan dinala siya ng kaibigan pabalik sa tindahan. Inihatid sa bodega. Ikinuwento ng kaibigan na ginamit ng mga masasamang babae ang kakaibang larawan para kaya hinayaan ni Sarang na bugbugin siya para maibsan ang galit nila. Nagmadali ang kaibigan na umalis para mag-delivery. Iniwan si Sarang kay Daehyun. Tinulungan ni Daehyun si Sarang sa sugat. Sinabing dapat i-report sa pulis ang ganitong insidente. Sabi ni Sarang, okay lang, naayos na niya, tahimik na lumuha. Hindi masakit ang bugbog, pero ang pagbabanta kay Dansik ang nakakasakit sa puso. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat na gwardiya. Inalo ni Daehyun si Sarang. Umiiyak siya, nagpasalamat sa buong pamilya niya sa pag-aalaga, trabaho, at tirahan, lalong naging malungkot habang Malakas siyang umiyak, niyakap siya ni Daehyun, hinimas ang likod para aliwin. Pagkatapos matulog ng isang gabi, gumaling ng husto, dumating ang nanay ni Daehyun sa tindahan, sinabihan siyang magmadali at ayusin ang sarili pa. Naintindihan ni Sarang na makikita na naman ni Daehyun si Jong-eun, sinabing labag sa loob pero pumunta na siya. Sa dinner, binigyan ng chairman si Daehyun ng regalo, mula nang mag-shoot ng ad sa tindahan. Umakyat ang sales ng kumpanya, lalong bumuti ang brand image. Pagkatapos ng dinner, bumalik si Daehyun sa tindahan, buti na lang walang amoy ng perfume. Dati, nag-aalala si Sarang na kasama niya si Jong-eun sa dinner, ngayon kalmado na siya. Pero sa susunod, hindi pwede ulit, bawal lumapit sa kumpanya, dapat kay Sarang lang siya. Habang nagsasalita, gumawa ng demo, muling nagkalapit. Hindi inaasahan, biglang bumalik ang nanay ni Daehyun sa tindahan. Mabilis na itinulak ni Daehyun si Sarang.
Nakita ng nanay na magaspang ang pakikitungo ng anak sa babae. Pinagalitan siya ng husto. Kung hindi ako dumating, sino ang nakakaalam kung ano ang... Sa loob ni Sarang, naisip na kung hindi dumating ang nanay, nakascore na sana siya. Siguradong naghalik. Balik ang nanay ni Daehyun, gusto niyang iuwi si Sarang. Sinabing kailangang mag-review ng maayos para sa exams. Hindi angkop ang tindahan para sa pag-aaral. Pagkasabi, hinubad ang apron ni Sarang, hinila siya pa uwi. Ang mood ng dalawa, walang pagkakataon ngayon. Pagkatapos, dumating si Jung-Yoon sa tindahan, na napagdesisyonan ng kumpanya na gawing consultant si Daehyun sa head office. Ang papel ng consultant ay kumatawan sa mga franchise stores, magtrabaho sa head office. Naisip ni Daehyun na hindi pa siya sapat, dapat maghanap ng mas may karanasan ang kumpanya. Para sa mahalagang tungkulin, ipinaliwanag ni Jung-Yoon na ginagawa ito para makabawi sa Pero ayaw ni Daehyun bumalik sa kumpanya, hiniling niya itong umalis dahil malapit nang magpalit ng shift. Ayaw niyang makita ni Sarang. Hindi sumuko si Jung-Yoon, hinanap ang nanay ni Daehyun para makiusap na kumbinsihin siya. Narinig na mas mataas ang sweldo, sumang-ayon ang nanay, umuwi para kausapin ang anak. Lumabas si Sarang mula sa bahay para magpalit ng shift. Nagkaharap sila ni Jung-Yoon, tensyonado ang vibe sa pagitpo at isa sa kanila. Dumating ang pulis sa tindahan, kinuha ang TV footage para sa kaso. Ang mga masasamang babae, dumaan, nakita si Sarang nakausap ang... Akala nila, inireport ni Sarang ang insidente. Naisip nila na sinadya ni Sarang na magpabugbog para ma-set up ang pagkahuli sa kanila ng pulis. Dahil dito, nagpa siya ang tatlo na i-upload ang mga larawan sa isang iglap, nalaman ng lahat na si Jae-hoon-guk ay may girlfriend na si Sarang, ate ni Dansik. Ang taong kahit dumugo ang ilong ay natapos pa rin ang perform. Nasira ang bad girl image ni Dansik. Mas kakaiba pa ang chismis, sinabing si Dansik ay delinquent student na nang-aagaw ng pera sa kaklas. Si Jae-hoon-guk, nang ibabaw sa menor de edad, hindi mapakali ang reporter. Dapat eksklusibo niya ito, pero naunahan siya. Kaya naglabas pa siya ng hot news na ang tunay na girlfriend ni Jae-hoon-guk ay ate ni Dansik. May nag-upload din ng video ni Sarang na nakikipag-away noong high school. Natakot ang mga estudyante sa video, tumakbo palayo sa tindahan. Ngayon lang nakita ni Sarang ang mga komento, puro boycott kay Dansik. Umalis din ang mga customer sa tindahan. Walang magawa, naupo siya sa sahig. Sa gitna ng gulo, nag-aalala pa rin si Jae-hoon-guk. Gusto niyang puntahan siya, pero pinigilan siya ng manager. Si Daehyun naman, pagkakita ng video, tumakbo agad sa tindahan. Nagtago si Sarang sa bodega, lumapit si Daehyun, sinabing ang Sarang na kilala niya ay hindi masamang babae. Tinuturuan lang ang mga masasama. Ipinaliwanag ni Sarang na sa video, iniligtas niya ang matalik na kaibigan mula sa mga masasamang babae. Sinisi niya ang sarili na dapat iniulat niya sa pulis, ngayon nahihirapan ang mga tao. Niyakap ni Daehyun si Dansik na natatakot, sinabing okay lang, lilipas din ito. Dati, sa ganitong sitwasyon, tatakas o mag-iisa si Sarang pero iba na ngayon, may mga hinintay siya, ayaw niyang mabigo sila. Kaya hindi siya upo lang, kailangang ayusin ito ng maayos. Nakatanggap si Daehyun ng text mula kay Sarang, nag-alala, hinanap siya kahit saan. Pumunta siya sa tambayan ng mga masasamang babae, sa laban ng taekwondo at snake fist, nanalo ang taekwondo, natumba ang tatlong lalaki isa-isa. Itinulak ng mga masasamang babae ang matandang ate, sinuntok siya ni Sarang. Ang dalawa pa, ibinigay ang telepono, yumuko ng magalang at hinatid siyang umalis. Pagkatapos nito, hinanap ni Sarang ang reporter, ibinigay ang telepono ng matandang ate na may ebidensya. Umaasa siyang iulat nito ang totoo, ayaw niyang si Dansik, Jae-hoon-guk, at ang manager ang atakihin ng publiko. Nalaman ng kumpanya ang peking kontrata ni Dansik, galit na galit ang publiko. Hindi kinaya ni Dansik ang pressure, tumakas mula sa kumpanya, patungo sa secret place ng magkapatid. Humingi ng tawad si Dansik sa kasalanan, nagyakapan ang magkapatid. Gabing iyon, dinala ni Sarang ang kapatid sa bahay ni Daehyun. Nagtitiwala ang nanay niya sa karakter ni Sarang. Pero kung mali ang ginawa, dapat magsisi at humingi ng tawad sa iba. Sa hinaharap, babantayan niya si Sarang, naantig si Sarang, umiyak habang kumakain. Hinintay ng reporter si Jae-hoon-guk sa dojo ng tatay ni Sarang. Ang tatay niya ang naging guro ni Jae-hoon-guk, na aksidente ito habang hinahabol ang kotse. Pagkatapos uminom ng alak, kung wala ang guro, wala si Jae-hoon-guk ngayon. Gusto niyang magpasalamat kaya inaalagaan niya ang magkapatid na ulit. Tunay na gusto ni Jae-hoon-guk si Sarang, pero may iba na sa puso niya. Napansin ng reporter ang video mula sa matandang ate, si Sarang na nakikipaglaban para iligtas. Pinilit si Dansik na magpa-picture. Sinundan niya ang mabubuting gawa ng tatay nila, nagpasya siyang iulat ang totoo. Simula sa kabutihan ng martial arts master Yaung, ipakilala ang sitwasyon ng magkapatid at ang koneksyon kay Jae-hoon-guk. Tumakbo si Sarang kay Daehyun, gusto lang siyang yakapin, purihin na mahusay ang ginawa niya. Ang kaluluwa ng tatay sa langit matutuwa rin. Sa balita, nalaman ni Daehyun na nag-aral din siya sa dojo ng tatay ni Sarang. Dahil sa tiwala kay Daehyun, hinayaan siya ni Sarang na magtrabaho sa head office. Marami na silang pinagdaanan, gusto rin niyang mapasok ang puso niya. Bumalik siya sa kumpanya, mula ngayon, tatayo siya para sa mga franchise stores. Magmumungkahi ng maraming plano sa kumpanya, umaasang tuturuan siya. Dumating si Jae-hoon-guk sa tindahan para nag-aalangan siya kung magpapatuloy sa ibang bansa. Hinikayat siya ni Sarang na lumipad ng mas mataas, may kaibigang bituin na pwede niyang ipagmalak. Naintindihan ni Jae-hoon-guk ang ibig sabihin ni Sarang. Magkaibigan lang sila, nagpaalam siya. Pagka-uwi mula sa trabaho, bumili si Daehyun ng tulips para kay Sarang. Unti-unting lumapit, balak tapusin ang natigil noon. Bumalik si Jung-yoon sa kumpanya, ngayon lang nakita na ganito kagaling si Daehyun. Kaya sisimulan niyang muli kasama siya. Dumating si Jung-yoon sa tindahan, nasaksihan ang pagbibigay ni Daehyun ng bulaklak kay Sarang. Sa totoo, habang tinatanggap ni Sarang ang bulaklak, nauutal si Daehyun, sinabing bukod sa pag-asa na matapos niya ng lumapit sa kanya. Biglang pumasok ang ate, galit na tiningnan siya ni Daehyun. Magtatrabaho siya sa kumpanya, papalitan ng ate ang tindahan. Nakita ang dalawang nakatayo lang, parang may karanasan ang ate, sinabing ituloy ang natigil. Pero nawala na ang muod, hintayin na lang ang susunod na pagkakataon. Inayang uminom ng nanay si Jung-yoon, kinuwento ang nakaraan ni Daehyun. Kusang nag-resign siya noon para sumalo ng parusa pa. Ang dahilan ng ginawa niya ay si Lee. Sabi ni Jung-yoon sa nanay, hahabulin niya ulit si Daehyun. Pinayuhan siya ng nanay na maging malinaw, huwag sumuong sa apoy.
Galit si Jung-Yun, sinabing hindi alam ng nanay kung ano ang pinakamabuti. Patuloy na ipinapakilala ng nanay si Lee para sa sariling. Dumating ang leader ng grupo ni Dansik para hanapin si Sat. Sa oras na iyon, relax si Dansik sa bahay, may cucumber mask. Nakatanggap si Dansik ng abiso, nagmadali sa pinagalitan siya ng leader. Ano ba nang tingin niya sa grupo, basta na lang umalis. Nagpasalamat si Dansik sa kumpanya na hindi siya pinalaya sa girl group. Dumating din ang mga miyembro para dinala ni Daehyun ang pag-asa ng mga franchise owners pabalik sa kumpanya. Agad binigyan siya ni Lee ng mahirap na problema, ang unang franchise owner. Si Avis Kim, matatapos na ang kontrata next month, balak lumipat sa kalab. Gusto ni Lee na kumbinsihin ni Daehyun si Avis Kim na magtuloy-tuloy. Pumunta si Daehyun sa tindahan ni Avis Kim, nangyari ang kinatatakutan ni Sarah. Kailangan niyang ayusin ito kasama si Jung-Yun. Nang marinig ni Avis Kim na si Daehyun ang suporta mula sa head office, binago niya ang ugali, itinulak palabas ang Naka-high heel si Jung-Yun, natumba patungo kay Daehyun, naalala niya ang pangako kay Sarah. Ayaw ng maraming kontak kay Jung-Yun, itinulak niya ito, natumba siya sa hagdan. Mabilis siyang tumayo, natakot na lumapit dinala ni Jung-Yun si Sarang sa ospital. Pinanatili niya ang distansya kay Jung-Yun para sa formalidad. Naalala niyang nabanggit ang document sa tindahan ni Avis Kim, kaya bumalik. Isinasara na ni Avis Kim ang tindahan para pumunta sa ospital. Nagboluntaryo si Daehyun na para makapunta siya ng mahimbing. Tapos na si Sarang sa homework, tumawag kay Daehyun para i-check ang sagot. Kahit nasa trabaho, dinala niya ang answer key, Shenhek ang sagot niya mula sa malay. Malaki ang progress ni Sarang, sinabihan siya ni Daehyun na pagkatapos makapasa sa certification, maghanda para sasagutin niya ang tuition. Dumating ang ate ni Daehyun sa tindahan para tumulong, kinuha ang pagkain at inumin mula sa stock. Kinuha rin ang pera sa cash register. Galit si Sarang, talagang mahirap bantayan ang magnanakaw sa loob ng kasama ng tatay ni Daehyun ang mga kaibigan, pumunta sa Gangneung para hanapin si Maihwa. Ang unang pag-ibig, pero tatlong tiyuhin ang mali ang napuntang tumakbo sa ibang airport, sa pintuan nakabangga ng babae, hinulaan na baka si Maihwa iyon. Bumalik sa Korea, naubusan ng pera ang tatay ni Daehyun, kaya naiwan sa bahay para magawa ng gawa. Totoo nga, ang babae sa airport ay si Maihwa. Kakababa lang ng eroplano, tinawagan niya agad ang tatay ni Daehyun para magkita. Nagmalaki ang tatay na negosyante siya ng convenience store, mayaman, hindi kulang sa pera. May asawa na at may anak na babae at lalaki. Si Maihwa, nagbukas ng restaurant sa Gangneung, nakatira kasama ang anak na gusto ng anak na bumalik sa Korea para sa wedding photoshoot, kaya sumama siya. Ang dahilan ng pagkikita sa tatay ni Daehyun ay para magbayad. Noon, hiniram ni Maihwa ang pera sa kanya, ninakaw niya iyon ng buong tapang mula sa pagkatapos kunin ang pera, nawala si Maihwa. Hindi gusto ng tatay ni Daehyun na tanggapin, pero nang makita ang bayad ni Maihwa kasama ang interes, umabot sa isa, mas malaki kaysa sa hiniram noon. Parin niya ang kamay pa. Hinawakan ni Maihwa ang kamay niya, natuwa siya at balak abutin ng kabilang kamay, pero binawi ni Maihwa ang kamay. Gusto lang niyang makipag-usap ng seryoso, lagi niyang naaalala ang matalik na kaibigan, ang nanay ni Daehyun. Sa pagkakataong ito, hindi inamin ng tatay ni Daehyun na ang asawa niya ang matalik na kaibigan ni Maihwa. Hindi inaasahan, pumunta rin ang nanay ni Daehyun sa hotel para nagkaharap ang mag-asawa, nauutal ang tatay, sinabing nakipagkita lang, lihim na nag-sign kay Maihwa na umalis sa hotel. Sabi ng nanay ni Jung-Yun, nakabalik si Daehyun sa head office dahil sa tulong ng anak niya. Ngayong nasa kumpanya na ulit, hindi na dapat magpatakbo ng convenience. Kailangan buong puso at isip sa trabaho para umunlad. Mukhang nakinig ang nanay ni Jung-Yun sa anak, sinimulan ng hikayatin si Daehyun na umunlad. Umuwi ang nanay ni Daehyun, naisip na tama rin, nasa kumpanya na ang anak. Ang pagbubukas ng isa pang convenience store ay hadlang lang sa buong araw nang nagtatrabaho ang anak, pagod na, pero kailangan pang bantayan. Tinanong niya ang asawa kung sinong kaibigan ang pinuntahan sa hotel. Nasabi nitong may nagbayad, naisip na mali ang sinabi, galit ang nanay, tinawag siyang lalaking nagpapahiram ng pera sa Si Sarang, nagtatrabaho habang nag-aaral ng English, nang makita ang ate ni Daehyun na dumating para tumulong, mabilis siyang tumakbo sa pintuan. Hindi natuwa ang ate, sinabing malaking shareholder siya, dahil sa investment niya, kaya nabuksan ang tindahan. Lalo pang kailangang protektahan ni Sarang ang tindahan, ipinagbawal ang ate na pumunta para magliba. Para kay Daehyun, mahalaga ang tindahan tulad ng buhay niya, gusto pa niyang magbukas ng pangalawa at pangatlo. Tutulungan siya ni Sarang na tuparin ang pangarap. Pagkasabi, pumasok siya sa tindahan, nilock ang pinto. Pagka-uwi mula sa trabaho, dumating si Daehyun sa tindahan, sinprean siya ni Sarang ng disinfectant. Para patayin ang bakterya ng ex-girl, narinig iyon ni Daehyun, hinayaan niya siyang mag-spray ng Medyo masama ang pakiramdam ni Daehyun nang magpalit ng shift. Sinabihan siya ni Sarang na umuwi at magpahinga. Bumalik siya, nakitang mataas ang lagnat ni Daehyun, na himatay sa lamesa dahil sa sobrang pagod. Lalo pang nagdesisyon ang nanay ni Daehyun na isara ang tindahan. Sabi niya kay Sarang, umuwi at magpahinga, may exam pa bukas. Habang nag-aaral, nag-alala si Sarang kay Daehyun, pagkababa ng lagnat, ang unang ginawa niya ay tawagan si Sarang. Sabi sa kanya, matulog ng mahimbing para sa exam, binigyan pa ng tip na kung hindi alam ang sagot. Dumating si Sarang sa exam venue, kumain ng rice cake mula kay Daehyun sa gate para swertehin. Pagkatapos ng exam, tumakbo agad. Si Jung-Yun, bilang kinatawan ng kumpanya, sinabi sa magulang ni Daehyun na sasagutin ng kumpanya ang hospital bill. At iminungkahi na gawing direct store ang tindahan, pamamahalaan ng kumpanya. Bayaran si Daehyun base sa sales. Kung sakaling umalis siya sa kumpanya sa hinaharap, pwedeng gawing franchise ulit. Para hindi siya masyadong mapagod. Naisip ng nanay ni Daehyun na maganda ang ideya. Para makapag-focus si Daehyun sa trabaho sa kumpanya. Dumating si Sarang sa ospital, mabilis lumabas ang nanay ni Daehyun, hiniling sa kanya na alagaan. Inihayag ni Jung-Yun na dahil sa kalusugan ni Daehyun, isinasaalang-alang nila ang pagpapalit ng tindahan sa direct store mode. Kahit kailan, pwede namang magbukas ng convenience store. Pero ang magandang trabaho ay once in a lifetime. Isang beses lang, pumasok si Jung-Yun sa kwarto, tiningnan ang sugat sa pulso ni Daehyun dahil sa pagligtas. Itinulak siya ni Sarang palabas, doon lang nalaman na nasugatan siya. Nagising si Daehyun, nag-aalalang tinanong si Sarang kung paano ang exam. Sinabing bibili siya ng masarap na pagkain para sa kanya. Napilitang umalis ng mahina si Jung-Yun, ginawa ng direct store ng magulang ang tindahan. Hindi sumang-ayon si Daehyun, pero pinayuhan siya ng mahaba ng magulang, wala siyang masabi. Sa kabilang banda, nagtatrabaho si Sarang, naalala ang sinabi ni Daehyun, hindi alam kung aling pagpipilian. Hinanap ni Daehyun si Jung-Yun, hindi natuwa na basta siya nito kinakausap sa magulang niya.
Kung kailangang pumili sa dalawa, pipiliin niya ang magpatakbo ng convenience store at iwan ang posisyon sa kumpanya. Sabi ni Jung Eun, dahil sa katigasan ng ulo niya, napilitan si Lee Kim na magtuloy ng kontrata. Sapat na itong patunay na kaya niyang magningning sa trabaho. Matulungan ang iba pang franchise owners ng higit pa. Pagkatapos makipag-usap kay Jung Eun, dinala ni Da-hyun si Sarang para mag-celebrate. Pagkatapos ng exam, ikinuwento niya na hiniling ng kumpanya na mag-focus sa trabaho, ginawang direct store, na-promote si Sarang mula manager patungong assistant manager. Pero sa mata niya, ang tindahan pa rin ang numero 1. Para sa kinabukasan ni Da-hyun, suportado siya ni Sarang na manatili sa head office. Sabi niya noon, ang maging manager ang pangarap niya, pero grade 8 lang ang natapos niya, kaya hindi siya kwalipikad. Ngayon, binigyan siya ng kumpanya ng pagkakataon na umabante. Matutupad ang pangarap na maging manager. Kung mag-resign si Da-hyun at bumalik bilang manager ng tindahan, malinaw na hadlang iyon kay Sarang. Pero nag-aalala siya na baka magpadala ang kumpanya ng mahigpit na manager, mahihirapan si Sarang. Lumipat ang eksena, ipinadala ni Jung Eun si Direk Bae sa tindahan para magtrabaho. Ang misyon ay palayasin si Sarang. Kapag natapos ang misyon, makakabalik agad siya sa kumpanya. Pagkatapos ng dinner, dinala ni Da-hyun si Sarang sa kanyang secret space na inayos niya noon pa. Sa totoo, noong binigyan niya ng pulang tulips, alam niyang ang flower language nito ay confession. Dati, akala niya ang pag-ibig ay love at first sight, pero nagbago na ang isip niya. Ang pagsabay nila sa paglalakad, pag-ipon ng bawat maliit na bagay, isa ring uri ng Si Sarang, mahalaga at espesyal sa kanya. Gusto rin ni Da-hyun na maging ganoong tao sa tabi niya. Tatanggapin mo ba ako? Hindi agad sumagot si Sarang. Gusto niyang hintayin ang resulta ng exam bago magbigay ng tinatanggap iyon ni Da-hyun. Matagal siyang hinintay ni Sarang. Ngayon naman siya ang maghihintay ng sagot niya. Dumating si Maihwa sa tindahan para hanapin ang tatay ni Da-hyun. Natakot siya. Kung makita ito ng asawa, siguradong magkakagulo. Dumating si Maihwa para humingi ng tulong na hanapin ang matalik na kaibigan, ang nanay ni Da-hyun. Hindi pa rin sinabi ng tatay na ang asawa niya ang kaibigan. Dinala ni Da-hyun si Sarang pauwi. Aksidenteng narinig ang tatay na sinabing 15 taon nang hindi nakita si Bunso, pangalan ng nanay ni Da-hyun. Nagulat ang dalawa, lumapit si Da-hyun at tinanong ang tatay kung bakit sinabing hindi niya kilala. Hindi pa natapos magsalita ang nanay ng takpan ng tatay. Pinuri ni Maihwa si Da-hyun na gwapo. Nang malaman na ang babaeng nasa harap ay si Maihwa, naalala niya ang gabing lasing ang tatay at kumanta ng Mahal kita, naintindihan niyang ito ang unang pag-ibig ng tatay. Hinila ng tatay ni Da-hyun si Maihwa, nangakong hahanapin ang matalik niyang kaibigan para mapanatag siya bago umalis. Napansin ni Da-hyun na mali ang ginawa ng tatay. Bakit niloko ang unang pag-ibig na hindi niya kilala ang nanay? Ipinaliwanag ng tatay na si Maihwa ang unang pag-ibig at matalik na kaibigan ng nanay. Siguradong ayaw ng nanay na makita siya. Naalala ni Sarang na sinabi ng nanay ni Da-hyun na umalis ang matalik niyang kaibigan ng walang sulat. 45 na, galit si Da-hyun sa tatay na itinago ang pagbabalik ng kaibigan ng nanay. Sinabihan ang tatay na bantayan ang tindahan. Umuwi muna sila ni Sarang. Pagdating sa bahay, nakita ni Da-hyun ang luma at sira-sirang sapatos ng nanay sa pinto. Naawa siya. Pumasok siya sa bahay at minasahe ang paan. Sa kwarto, nahiga si Sarang sa kama, ngiting tanga habang iniisip ang pagtatapat ni Da-hyun kaninang gabi. Nagsisi kung bakit hindi siya sumang-ayon noon. Kahit na-promote bilang assistant manager tulad ng pangarap, may bahagyang kaba pa rin. Sa oras na iyon, nag-text si Da-hyun na yayain siyang kumain ng Lihim silang bumaba, pero nahuli sila ng nanay ni Da-hyun. Nag-sign sila na hintayin muna siyang umalis bago kumain. Akala ng nanay ni Da-hyun ay sumasayaw sila, napailing siya sa kanilang pagkilos na parang walang balak matulog. Napilitan silang bumalik sa kwarto, nag-text na gumawa ng code ho ay nangangahulugang magkita, ay nangangahulugang hindi. Matapos mag-good night, ngiting tanga sila sa saya, ho. Kinabukasan, dumating si Jung Eun sa tindahan para pirmahan ang kontrata ng May gagawin si Da-hyun, puno ng puso ang mga mata nang magpaalam kay Sarang. Nag-sign sila ng code ng Honho. Tinanong ng nanay ni Da-hyun ang anak kung kumusta ang trabaho sa kumpanya. Pinuri siya ng todo ni Jung Eun. Natuwang masyado ang nanay ni Da-hyun at tinapik ang balikat ni Jung Eun. Binigyan ni Jung Eun ng berdeng bag ang nanay ni Da-hyun. Natuwa siya dahil mahal ito. Sa eksenang iyon, lumabas si Sarang para magwalis. Bago umalis, nagpasalamat si Jung Eun kay Sarang kung wala siya. Hindi makikilala ni Jung Eun na kahanga-hanga si Da-hyun. Nakatanggap ng tawag si Sarang mula sa pulis na nahuli na ang scammer broker. Natuwang tumakbo siya sa presinto. Sinabi ng pulis na ibabalik ang pera sa mga biktima pagkatapos ng proseso. Masayang nag-usap ang lahat. Tinanong ng lalaki sa tabi kung saan nakatira si Sarang. Nalaman niyang sa bahay ng manager. Chismoso itong nagsabi na siguradong hindi komportable ang manager kahit hindi sinasabi. Pero kahit na hindi sila isang pamilya. Kahit alam niyang tinuring siya ng pamilya ni Da-hyun bilang kapamilya. Pero binigyang pansin pa rin ni Sarang ang sinabi ng chismo. Malungkot, tiningnan niya agad ang horoscope ngayon. Nagtanong sa sarili kung aalis ba o. Dahan-dahang lumapit si Da-hyun sa likod. Nagulat siya. Balak sanang sabihin ni Sarang kay Da-hyun ang tungkol sa nahuling scammer. Pero hindi siya makapagsalita. Kung malalaman ng lahat, wala na siyang dahilan para manatili sa bahay niya. Habang kumakain sila ng pizza, nakatanggap ng balita si Dae. Si Direk Bae ang lilipat bilang manager ng tindahan. Nag-alala siya na baka mabuli si Sarang. Sinabing kung mahirap si Direk Bae, tutulungan niya siyang ayusin ito. Napansin ni Sarang na maaasahan si Da-hyun, walang kondisyong nasa panig niya. Sina Yeonjo at Yoonbyul ay nagsimulang mag-date, dumating sa tindahan para humingi ng blessings mula sa mga kaibigan. Nahihiya si Yoonbyul, hinila siya ni Yeonjo. Akala ni Da-hyun ay binubuli ni Yoonbyul si Yeonjo. Kaya tinuruan niya ang matalik na. Hindi natuwa si Yeonjo na nasaktan ang boyfriend niya, kaya gumanti siya. Natamaan si Da-hyun, nainis si Sarang at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makitang mahigpit ang hawakan nila sa kamay na hindi matanggal, inamin nilang nagde-date sila. Hinila ni Da-hyun at Sarang ang kanya-kanyang kaibigan para mag-usap ng pribado. Titig na titig si Yoonbyul kay Yeonjo, puno ng maliliit na puso ang dalawa. Ngayong may pag-ibig na, sinabi ni Yoonbyul kay Da-hyun na bilisan ang panliligaw kay Sarang.
para makapag-party ang apat ng magkasama. Nagdesisyon si Sarang na hintayin munang mabawi ang perang ninakaw bago sabihin sa pamilya ni Daehyun. Sa oras na iyon, dumating ang buong pamilya sa tindahan para maglinis ng malaki. Kakasimula pa lang nang tumawag ang isang kliyente. Nagmadaling umalis ang nanay ni Daehyun para makipag-usap. Dumating si Maihwa sa tindahan, nagdesisyong magtagal ng isang araw para hanapin ang matalik. Hiniling niya sa tatay ni Daehyun na iabot ang sulat na sinulat niya para sa kaibigan 45. Nang umalis siya ng Korea noon, sinulat niya ang sulat pero ibinalik. Hindi pa natapos magsalita ng kanselahin. Bumalik ang nanay ni Daehyun sa tindahan. Hinila agad ng tatay si Maihwa sa bodega. Nanginginig na sinabing dumating na ang asawa ko. Huwag kang lumabas. Hindi naintindihan ni Maihwa. Sa labas, balak ng nanay ni Daehyun na linisin ang bodega. Mabilis itong pinigilan ni Daehyun at Sara. Napansin ng nanay na may mali, siguro may problema sa bodega. Sa oras na iyon, lumabas ang tatay ni Daehyun mula sa bodega. Sinabi, lalo pang nagduda ang nanay, habang hindi nakatingin ang tatlo, pumasok siya sa bodega. Nang makita ang babaeng nasa harap, pagkatapos ng mahigit 15 taon, hindi napigilan. Ipinakilala ni Maihwa ang sarili, sa wakas nagkita ulit ang magkaibigan. Nalaman din ni Maihwa na mag-asawa sila, tinanong kung bakit hindi sinabi ng tatay ni Daehyun. Naintindihan ng nanay ni Daehyun na bumalik si Maihwa mula sa China para makipagkita sa asawa niya sa Kat. Pero sinabi nitong hindi niya kilala ang noong nakaraan, gusto ng asawa na pumunta sa Gangneung. Lumalabas na para makipagkita. Nanginginig ang tatay ni Daehyun sa isang tabi. Gulat na gulat ang nanay, umuwi mag-isa at uminom ng alak. Sa tamang oras, tumawag si Jung-Eun na natapos na ang kalahat-kalahati pa, kusang inimbita ang magulang na kumakain ng ramen sina Daehyun at Sarang sa bahay nang dalhin ni Jung-Eun ang lasing na nanay. Pinuri ng nanay ang anak na magaling, hindi kailangan ng asawa o kaibigan. Nagpasalamat siya kay Jung-Eun sa paghatid, niyakap at hinagkan ito ng paulit-ulit. Pagkatapos, sinabihan si Daehyun na ihatid si Jung. Nang umalis ang dalawa, nainis si Sarang pero inaalagaan pa rin ang lasing. Napagkamalan siya ng nanay na si Jung-Eun, hiniling na alagaan si Daehyun. Malungkot lang si Sarang mag-isa. Kinabukasan, pinayuhan ng nanay ang anak na bigyan ng pagkakataon si Jung-Eun. Natakot si Sarang na mahirapan si Daehyun, kaya sumang-ayon siyang makipagkita ito kay Jung-Eun kahit isang beses. Pagkatapos, bumili ng tulips at hiniling sa tatay na ibigay sa nanay. Sinabi ng tatay kay Sarang na huwag mag-alala, may sekreto pa siyang paraan para harapin. Sa eksena, ibinigay ng tatay ang perang binayaran ni Maihwa sa nanay para patunayang malinis. Dahil lang sa perang ito kaya niya kinita si Maihwa. Pagkatapos, inilabas ang tulips na bigay ni Sat. Hindi natuwa ang nanay sa paraan na iyon, tinanong kung bakit gusto nitong pumunta sa Gangneung. Parang iiyak na ang tatay, sinabing kung magsasalita pa siya. Lalo lang siyang magkakamali, gusto na lang niyang magpabug. Galit pa rin ang nanay, sinabihan siyang kunin ang pera. Umalis, mag-asawa ng iba o pumunta sa Gangneung kay Maihwa. Hindi siya karapat-dapat na hawakan. Yumakap ang tatay sa paa ng asawa. Sinampal siya ng nanay, natumba siya sa lakad at Naghintay si Maihwa sa tindahan, nakita niyang dumaan ang nanay. Bago umalis ng Korea, gusto niyang makita ang matalik na kaibigan. May dahilan ang bigla ang pag-alis noon. Pinutol ng nanay ang sasabihin. Hindi na siya nagsalita pa. Inilabas niya ang sulat na ipinadala noon sa nanay para basahin ng nanay ang nilalaman sa puso at maalala ang binasa ng nanay ang sulat. Nalaman na sinabi ni Maihwa na umalis siya para sundan ang kasintahan sa May larawan sa sulat ng dalawang kabataan na masaya sa malayong biyahe. Tiningnan ng nanay ang larawan, nagmalaki na puno siya ng buhay noon sa kabataan, pero ngayon ganito na. Nakinig si Daehyun sa nanay at inimbita si Jung-Eun na kumain bilang pasasalamat sa tulong. Humingin pa umanhin si Jung-Eun sa mga nagawa noon at nagpahayag ng damdamin. Tinanggihan siya ng diretsyo ni Daehyun, gusto lang maging kasamahan sa trabaho. Hinintay ni Sarang si Daehyun, kusang sinprean niya ng disinfectant ang buong katawan para pumatay ng virus mula sa ex-girl. Pag-uwi nila, pagpasok pa lang, tinanong na ng nanay kung ano ang kinain nila ni Jung-Eun. Kung inihaw na karne, dapat inimbita siya. Hindi siya kumakain ng baboy, baka lang. Dapat masarap na baka para karapat dapat kay Jung-Eun. Patuloy siyang pinupuri si Jung-Eun, malinaw na gusto niyang magkabalikan sila. Medyo nainis si Daehyun, sinabihan ang nanay na huwag nang banggitin si Jung-Eun. Umakyat muna si Sarang, habang umaalis siya, nag-away sina Daehyun at ang nanay. Ininsulto ng pamilya ni Jung-Eun ang pamilya nila, paano makakalimutan ng ganoon? Parang sanay na ang nanay, may karanasan na sa ganito. Kung ganoon, bakit? Dahil sa nanay ni Jung-Eun, kaya siya naging reyna ng negosyo. Maginhawa ang buhay, iyon ang mahalaga. Kung magkabalikan ang anak kay Jung-Eun, maliwanag ang kinabukasan. Bukod dito, kagabi nang mag-inuman sila, naramdaman niya ang sinseridad ni Jung-Eun. Naniwala siyang magkakasundo ulit sila. Narinig ni Sarang mula sa hagdan ang pag-aaway nila. Sinisi ni Sarang ang sarili, naisip na lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kinabukasan sa trabaho, inalis ni Direk Bae ang study table ni Sarang. Nakita niyang nakakasagabal ito. Sinadya ng kasamahan na maikli ang buhok na tanungin si Sarang kung saang Sumagot siya na hindi niya alam, hindi pa nga siya nakatapos ng high school. Sinadya pang tanungin kung bakit pa siya nagmalaki si Direk Bae sa tabi na ang babaeng maikli ang buhok ay nagtapos ng 2 kurso. Gusto nitong makipagkamay kay Sarang, mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Walang ekspresyon si Sarang, gumamit lang ng kaunting puwersa. Napangiwi sa sakit ang babae, hindi gumana ang pagpapakita ng lakas, hiniling ni Direk Bae. Naayusin ni Sarang ang lahat ng produkto sa istante. Napilitan siyang sundin. Pagkatapos, bumagsak si Sarang sa sofa sa bodega. Naalala ang pagbili ni Daehyun ng study table para sa kanyang pag-aaral. Nang maloko siya, tahimik siyang niyakap ni Daehyun. Ngayon, siya na lang mag-isa sa tindahan. Umuwi si Sarang, nakita ang nanay ni Daehyun na nakahiga ng pagod sa kama. Nagkwento ang nanay na ayaw lang niyang maghirap ang anak tulad niya. Hindi mapagkakatiwalaan ang asawa, wala ring pera. Si Daehyun lang ang maasahan. Nakita ni Sarang ang lungkot ng nanay. Pinayuhan ni Sarang si Daehyun na humingi ng tawad, pero tumanggi siya. Kahit ngayon, mabuting anak pa rin siya, pero hindi sa pagkakataon. Ayaw ni Sarang na makita si Daehyun na nakipag-away sa tatay dahil sa kanya. Gusto ng nanay na magpatuloy siyang maging mabuting anak tulad. Sinisi ni Sarang ang sarili, kung wala siya, hindi magiging ganito si Daehyun. Gabing iyon, inayos niya ang gamit at umalis. Bago umalis, tiningnan ang mga nagpasalamat sa kanilang palaging pag-aaral. Pagkatapos, tiningnan si Daehyun, bawat sandali kasama niya ay masaya. Nanaginip si Daehyun na niloko siya ni Sarang. Tumakas siya kasama si Daehyun. Hindi kailangan ng tulong ng kumpanya, magkasama nilang poprotektahan ang tindahan. Sa panaginip, nakatayo si Daehyun, tinawag si Sarang, nagising siya sa gulat. Kinabukasan, nalaman niyang umalis na si Sarang, may iniwang regalo at sulat sa Sinulat sa sulat na tapos na ang relasyon nila, magsisimula ulit ang lahat. Nabawi na ang perang ninakaw, oras na para umalis.
Nagtatrabaho si Sarang sa flower market sa labas ng bayan, kasama ang mga bulaklak na gusto. Maganda ang tanawin dito, kalmado ang puso. Pinakamahalaga, walang convenience store. Hindi kailangang makakita ng bagay na magpapa. Pumunta si Daehyun sa presinto, tinanong kung may kakaiba kay Sarang nang pumunta ilang araw na ang nakaraan. Hindi siya bumili ng tubig, pero wala siyang nakuha na Dumaan siya sa tindahan, nakita si Direk Bae na nagtatrabaho. Naalala ang magagandang alaala kasama nalaman din ni na Eunbyul at Yeonjo ang balita. Ang mga ito, mas inuuna ang pag-ibig kaysa kaibigan. Ikinuwento ni Eunbyul na pinilit siya ng magulang na mag-blind date. Sinabing kailangang mag-asawa ang lalaki. Sinabi niya sa magulang na may girlfriend na siya, pero ang hindi naniwala, naisip ni Yeonjo na oras na para siya mismo ang humarap. Nagtatrabaho si Sarang hanggang gabi. Nakita niyang tinutukso ng pera ang anak ng binugbog niya ang dalawang masamang Hindi nagpasalamat ang bata. Galit pa itong sinabihan siyang gumawa ng gulo. Siguradong mahihirapan siya. Pagkasabi, tumakbo ito para humingi. Napansin ni Sarang na ang pananalita, kilos at pag-iisip niya ay lalong nagiging katulad ni Daehyun. Habang naiisip siya, tumunog ang telepono, agad niyang tinanggihan. Magkahiwalay silang nabubuhay sa iba't ibang lugar. Parehong kumakain ng ramen at naaalala ang isa't isa. Kinabukasan, dinala ni Eunbyul si Yeonjo sa bahay para hindi inaasahan na mayaman pala ang natunugan ng tatay ni Eunbyul ang anak. Hindi raw ito karapat-dapat kay Yeonjo. Hindi na kailangang mag-blind date ang anak, pero si Yeonjo, dahil maganda ang kondisyon, dapat marami siyang kilalang magagaling na pwedeng ipakilala. Talagang marunong manakit ng. Sa daan, nakita ni Eunbyul si Sarang sa gilid. Bumaba siya ng sasakyan at hinila si Yeonjo sa greenhouse. Totoo nga si Sarang, agad niyang kinontak si Daehyun. Nahanap ni Daehyun si Sarang, sinabing hindi pa tapos ang relasyon nila, ngayon pa lang ang simula. Hindi pa natatapos magsalita nang dumating ang mga estudyante mula sa nakaraang. Tinuruan sila ng leader, inimbita sila ni Daehyun na umalis. Habang sinasabing mag-ingat, hindi balak palampasin ng leader. Sinabi ni Daehyun kay Sarang na pumili isa. Ipapakita niya ang matigas niyang mukha. Pinili ni Sarang ang isa. Di para umata. Naiwasan niya ang suntok, sinuntok ang ulo ng kalaban ng biglaan. Parang fangirl si Sarang, lihim na pero hindi tumagal ang 3 segundo ang kagwapuhan. Napilitan si Sarang na umaksyon, hinabol at binugbog ang mga hampas lupa. Pagkakataong mag-isa, kapamilya siya, hindi estranghero. Mula ngayon, hindi siya tatawag o pero kung may tawag o mensahe mula sa kanya, agad siyang sasagot. Daehyun ay maghihintay ng sagot mula kay Sarang kahit gaano katagal. Bago umalis, ikinuwento niya na naalala niyang 15 taon na ang nakaraan. Noon, sinabi ng batang si Sarang na salamat sa pagligtas sa buhay. Pagkatapos marinig iyon, naging gusto ni Daehyun ang tumulong sa iba. Si Sarang, nakahiga sa dorm, tinitingnan ang magagandang larawan ni Daehyun. Muli siyang nag-alinlangan, hindi siya tinatawagan o tinext ni Daehyun. Paano malalaman kung tunay? Habang nag-iisip, nagpadala si Daehyun ng larawan nilang dalawa. Dumating ang mga kaibigan sa tindahan ni Daehyun. Hindi pa alam na binili na ito ng kumpanya. Akala nila nalugi ang negosyo, sinabing bubugin ang magnanakaw. Dumating si Daehyun para ipaliwanag ang hindi pagkakaunawa. Inimbitahan ni Daehyun si Jung-Eun na kumain bilang pasasalamat sa promosyon. Nag-usap sila ng ilang formal na salita. Pagkatapos sinabi, para sa kanya, ang convenience store ang tunay niyang lugar, ang pinakagusto niyang gawin. Pagkasabi, ibinigay niya. Sinamantala ni Jung-Eun ang pagkakataon para iayain siyang bumalik. Tinanggihan siya ni Dae. Nasaktan si Jung-Eun, inayang kumain ang nanay sa sidewalk stop. Nag-usap at uminom ang mag-ina, balak niyang mag-apply sa kumpanyang Amerikano para umunlad sa ibang bansa. Kinabukasan, hinanap ng nanay ni Jung-Eun si Dae. Sinabing binigyan ng pagkakataon ang pamilya niya, pero sinayang ang magandang posisyon na ibinigay sa kanya ay hindi dahil magaling siya, kundi bilang noong hindi pa alam ang tunay na Ngayon lang nalaman ng nanay ni Daehyun na sinuotan ng anak ang kasalanan ng iba at nag-resign sa kumpanya. Naintindihan din niya kung bakit itinago ni Jung-Eun ang pagkatao niya noong sila pa ni Dae. Natakot na baka may masamang balak ang tinuruan ng nanay ni Daehyun na sa pag-ibig, kailangang maging tapat. Nagkwento siya, kahit nag-resign para sa kasintahan, ibinigay ang lahat, iyon ang tunay na pag-ibig. Pero may mga hindi nagtitiwala sa iba, kaya nagtatago at ngayon, nakita ng nanay ni Daehyun na ang dating plano na magkabalikan ang anak at si Jung-Eun. Magpakasal sa mayaman para umunlad, nakakahiya talaga. Kahit mahirap kami, may dignidad kami. Pagkasabi, ibinalik niya ang pera. Ang sobra ay ibinigay sa nanay ni Jung-Eun. Matapang na nag-post si Daehyun ng job hiring sa harap ng tindahan, sinabing si Sarang. Umalis na dahil ayaw niyang maging hadlang sa kinabukas. Biglang naintindihan ng nanay ni Daehyun na noon, pinayuhan niya ang anak na makipagbalikan kay Jung-Eun sa harap ni Sarang. Lumalabas na kasalanan niya ito. Kahit ganoon, naniniwala pa rin siya na hindi dapat mag-resign ang anak, hindi dapat maghirap tulad. Hindi kailanman naisip iyon ni Daehyun, hindi niya nakitang nakakahiya ang magulang. Kahit nag-aaway araw-araw, nakaasa pa rin sila sa isa't isa. Hindi mabubuhay kung sa tingin niya, masaya rin ang ganito. Inayos ni Daehyun ang tindahan, ibinalik ang study table na espesyal para kay Sarang. Araw-araw, nasa tindahan siya, hinintay ang pagkatapos magtrabaho ng 32 oras ng tuloy-tuloy. Napagod si Daehyun, balak magpahinga sa natakot na baka may dumating na hindi pa nakakahiga, narinig niya ang pumasok, tumakbo siya palabas, kaibigan, bumalik siya, kinuna ng larawan ang grape juice at nag-alinlangan si Sarang kung sasagot ba, nang makatanggap ng abiso tungkol sa Ang address ay bahay ni Daehyun, naisip niya kung babalik ba para kunin ang sertipiko. Sa huli, lihim siyang pumunta sa bahay ni Daehyun, binuksan ang mailbox, narinig ang mga magulang na paparating, nagtago siya. Kinuha ng nanay ni Daehyun ang sulat sa mailbox, nakita ang transcript ni hindi masyadong mataas ang marka, pero pumasa pa rin, naalala ng magulang si Sarang at nag-alala sa anak. Nag-resign na, pero gising pa rin buong gabi sa tindahan. Nagulat si Sarang nang marinig ito, niyakap siya ng nanay ni Daehyun, sinabing masyado siyang mabagal uminti. Hindi niya naunawaan ang damdamin ni Sarang, nasaktan niya. Nagtatrabaho si Daehyun ng 40 oras ng tuloy-tuloy, nakatulog siya. Pumunta si Sarang sa tindahan, nakita ang job hiring sign. Sa baba, nakasulat ang kondisyon ng aplikante si Sarang. Pumasok siya sa tindahan, kinatok ang lamesa, para patunayang hindi pa naginip, kinurot ni Daehyun ang pisngi ni Sarang, totoong tao. Nag-agawan sila kung sino ang mas inaanto. Para kay Daehyun, bawat item sa tindahan ay mukha ni Sarang. Para kay Sarang, bawat bulaklak sa flower market ay anino ni Daehyun. Nangako si Sarang kay Daehyun na hindi na siya aalis ulit, mananatili sa tabi niya, naniyakap siya ni Daehyun.
Natapos ni Eun Byul ang kanyang manhwa, naisip na niya ang susunod na kwento. Isang romantikong komedya tungkol sa manager ng tindahan at si Sarang. Sa huli, nanatili ang nanay ni Daehyun bilang reyna ng negosyo. Sumali ang grupo ni Dansik sa malaking programa. Bago mag-perform, nadulas siya ulit, dumugo. Sa pagkakataong ito, pinunasan niya ang dugo at sumagot din si Sarang kay Daehyun. Para sa kanya, espesyal siyang tao. Halos maghalikan na sila ng takpan ang screen. Hindi na ipapakita, dito na lang ang episode. Salamat kina Sarang at Daehyun sa pagdala ng saya sa nakaraang panahon. Haha, hindi ipapakita ang kissing scene. Kita tayo sa susunod na bahagi. Paalam.